The Boss Husband. Credit to the author. 1031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Bahagyang nabulunan si Yula bago nagpatuloy, naka-recover na rin ang ilan sa mga kakayahan ko. May dumating mula sa Dragon para siguraduhin hindi ako isang especially iya. Hindi pa lubusang nakaka-recover ang cultivation base ko kaya akala nila nasa Hautian stage na ako. Noon, nagsinungaling ako sa kanila na sinasabing isa na akong martial arts at nag-a-appoint si Sir sa akin. Para tulungan si Madam sa logistics team, naisip kong umalis pagkatapos ng digmaan, ngunit hindi ko inaasahan kung gaano ako kalapit kay Madam dahil nag-iisa ako, kaya sinabi niya na hilingin niya sa kanyang mga magulang na ampunan ako sa sandaling bumalik kami sa Central City. Nauutal na sabi ni Yula, ngunit nakuha ng lahat ang kanyang mga salita. Tumanggi siyang bumalik sa Hongming upang makipagkita sa kanyang walang pakialam na ama, kaya mas pinili niyang samahan ang kanyang tagapagligtas. Kahit na itinuring nila ang isa't isa bilang magkapatid, may mga tuntunin pa rin sa loob ng mga maharlikang angkan. Kaya naman, kung gugustuhin nilang magkatuluyan, mas mainam na kumilos siya bilang katulong ni Madam. Noong panahong iyon, hindi bihira ang magkaroon ng kasambahay kapag ang isang taong mula sa isang marangal na angkan ay ikinasal. Well, halatang hindi siya tretuhin ni Gavin at ng kanyang asawa na parang katulong nila. Ngunit gagampanan pa rin ni Yula ang kanyang mga tungkulin bilang isang kasambahay upang bayaran ang kanyang utang. Tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Yula, sinabi lamang niya sa mag-asawa ilang taon pagkatapos ng digmaan at kailan sila naging mas malapit sa isa't isa. Ganyan naging Sony ang si Yula. Big brother, second sister, may utang na loob ako sa Gibson clan at ito ang naging tahanan ko sa loob ng maraming dekada. Nakapatay kayong dalawa ng sapat na tao. Hinikayat sila ni Sony Ang. Kinusat-kusot ni Felix ang kanyang mga mata habang pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. He chuckled before said, "Sis, kahit niligtas ka niya, dapat kahit ngayon lang matapos ang maraming taon mong serbisyo. How dare they make you work as a maid? How despicable." Mabilis na umiling si Sony Ang nang marinig niya ito. Hindi, kuya, nagboluntaryo akong maglingkod sa kanila. Pinatanda ko ang sarili ko para lokohin ang iba, walang nagpilit sa akin na gawin ito. Hindi yun magagawa. Ano ang gagawin ng ating ama kapag nalaman niyang nagtatrabaho ka bilang isang kasambahay para sa isang makamundong angkan? Baka mapuksan niya ang angkan ng Gibson dahil dito. Sinaway siya ni Felicity. Paano? Paano mo nagawa ito? Naisip ni Sony Ang na ang krisis na ito ay malulutas kapag napag-usapan na niya ang mga bagay-bagay sa kanila. Hindi niya inaasahan na ang kanyang hitsura ay magpapalaki ng mga bagay. Yula, wala kaming utang sa kanilang angkan. Sinira ng bastos na ito ang madre ko at sinira pa niya kami ni Hongmeng. Kailangan niyang pagbayaran ang mga pagkakamali niya. Ngunit, walang pero. Lumingon si Felix at mahigpit na pinagalitan, maaari kong aipanda ko sa iyo na hindi ko sasaktan ang mga miyembro ng angkan, ngunit ang manggugulo na ito ay kailangang ibigay sa atin ang kanyang kasulatan. Sisirain ko ang kanyang paglilinang kapag tumanggi siyang gawin iyon. Nagalit si Sony Ang. Papatayin ko ang sarili ko dito kapag sinaktan mo siyang Master Justin. Nabaliw ka na ba? Hindi ka pa ba sapat? Huwag kang makialam sa bagay na ito at kapag naayos na ito, bumalik ka sa amin para makilala si tatay. Umirap si Felix. Umiling si Sony Ang sa matigas na paraan. I put ties with him all those years ago. I am willing to do the same for you. Kung ang tingin mo sa akin ay kapatid mo, huwag mong gawin ang mga bagay na ito na magpapahiya sa akin. How dare you say nakakahiya tayo? Hindi makapaniwalang sabi ni Felicity. Sinisikap mong mangagaw ng isang kasulatan mula sa isang binata na aking tagapagligtas na apo. Kailan pa naging masama si Hongmeng? Tumahimik ka. Sigaw ni Felix. Sony Ang. Lumakad pasulong si Gavin at hinikayat siya. Hindi mo kailangang gawin ito. Sapat na ang ginawa mo para sa angkan ng Gibson. Oras na para maging sarili mo. Sis,
You heard him right. Nahihiya siya. Ngumisi si Felicity. Lumingon si Sonyang at nagpakita ng nakakatakot na ngiti kay Gavin. Sir, nangako ako kay Madam na aalagaan kita at ang angkan mo. Pangako. Ikaw. Bakit mo gagawin ito? Si Gavin ay nababalisa ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, isang tawa ang narinig mula kay Justin na kanina patahimik. Lola yan, hindi mo na sila kailangan pang pigilan. Maaari nilang kunin sa akin ang kasulatan kung gugustuhin nila. Ang ekspresyon ng mukha ni Justin ay napakalmado na halos hindi na siya malapit ng mamatay, ilang minuto lang ang nakalipas. Hinigpitin ni Marian ang kanyang mga braso at sinabi niya sa nag-aalalang boses, "Hubby, mangyaring huwag ipilit ang iyong sarili. Mas malakas siya kaysa sa iyo." Kahit na alam niyang si Justin ay may malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili at na siya ay mas maganda, nag-aalala siya na ginagawa ito ni Justin dahil sa kanyang pagmamataas. Hinaplos ni Justin ang kanyang pisngi. Be a good girl at tumabi sa matanda. Panoorin mo lang ako. Ngunit, ang ekspresyon ng mukha ni Justin ay naging solemna. Marian, hindi ka ba naniniwala sa akin? Binitawan ni Marian ang kanyang braso nang maramdaman niya ang galit sa mga tingin ni Justin. Tinapunan niya ito ng mapait na tingin bago lumipat sa tabi ni Gavin. Tinapik ni Gavin ang kanyang mga balikat at bumaantong hininga, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa katigasan ng ulo ni Justin. Sina Felix at Felicity ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. How magical. Truly magical. Hindi ko napansin kanina pero naka-recover ka na talaga. Parang iba talaga ang kasulatan mo. Masama ang ngiti ni Felix. Parang mas may kakayahan si Justin, mas karapat-dapat ang kasulatan. Labis na nag-aalala si Sonyang. Young Master Justin, itigil mo na ang pakikipaglaban. Hindi ka kakampi ng kapatid ko. Gamit ang banal na kasulatan ng aming clan at ang kanyang Kungming Sword, ang mapanirang kapangyarihan ay kasing dakila ng isang cultivator sa ikalawang antas ng 6 Frostwater. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Lola yan, nagkakamali ka. Napangiti si Justin. Hinding-hindi ako aamin ng pagkatalo hanggat may hininga sa loob ko. Haha. Ang hirap magsalita. Humagalpak ng tawa si Felix dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Gagawin ko ang gusto mo kung gusto mong mamatay sa lalong madaling panahon. Plano kong iligtas ang iyong buhay at kunin ang iyong kasulatan alang-alang sa kapatid ko, ngunit hindi ko na matitiis ang kalokohan mo. Na may malungkot na mukha, muling hinawakan ni Felix ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay kumikinang at sa isang pataas na paggalaw, ang mga kristal ng yelo ay nabuo sa dulo ng espada. Tumalon si Justin para iwasan ang pag-atake. Sa sandaling tumingin siya sa ibaba, si Felix ay nawala muli. Alam ni Justin na gagawin niya ito kaya pinaghandaan niya ito. Nanatili siyang nakalutang sa himpapawid, naghihintay na ihayag ni Felix ang kanyang sarili. Biglang may nabuong vortex mula sa nagyayelong truyuan na lumitaw sa paligid niya. Isang nanlalamig na aura na nakapalibot sa vortex ang lumamo ng buo kay Justin. Tumayo si Justin sa gitna ng lahat. Ni hindi niya pinatawag ang alinman sa kanyang non-mingli fire. Ang umaalulong na aura ng espada ay tumama sa buong lugar na punit ang mga bubong. Halos hindi maimulat ni Gavin at Marian ang kanilang mga mata. Siguradong kamatayan ang hinihiling mo. Lumapit si Felix sa malapit at napangisi siya nang makita niyang nilalamon si Justin sa isang pag-atake lamang. Gayunpaman, napagtanto niyang may mali. Ang nagyayelong buhawi ay lumiliit ng pangalawa. Para bang isang dragon ang umiikli at lumiliit. Habang unti-unting lumiit ang dragon, sa wakas ay nakita ni Felix kung saan ito patungo. Itinaas ni Justin ang kanyang kanang kamay habang nakataas ang hintuturo. Sa ibabaw nito ay isang higanting asul na bola ng liwanag na umiikot ng napakabilis habang sinisipsip nito ang lahat ng truyuan. Nakatayo si Justin sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Siya ay ganap na hindi nasaktan. Ito ay. Si Felix ay nabigla. Tuwang-tuwa sina Gavin at Marian sa plot twist. Tinitigan ni Sonyang at Felicity si Justin na may gulat na mga ekspresyon. Nilalaro ni Justin ang bola sa kanyang kamay. Kailangan ko talagang magpasalamat sa pananakit mo sa akin gamit ang iyong espada.
Iginawad mo sa akin ang nagyayelong truyuan at kung hindi dahil sa iyong kabutihang loob, hindi ko na mauunawaan ang lalim ng koi water sa lalong madaling panahon. 1032. Koi tubig. Ang unang antas ng Six Frost Water, koi water. Habang siya ay nabigla pa, tumingin si Felix sa asul na bola at napagtanto niyang may mga elemento ng koi water na naka-embed dito. Naranasan niya ito upang maabot ang kasalukuyang antas sa yugto ng Tribulation Passing, kaya pamilyar na pamilyar siya sa koi water. Noong siya ay dumaan sa kapigatian, binantayan siya ng kanyang ama at gumamit pa siya ng isang upper rank medicinal pill para palakasin ang kanyang truyuan. Ang isang middle ranked armor ay nasira din sa proseso upang malagpasan niya ang kapigatian ng walang anumang problema. Kahit na nalampasan na ni Felicity ang kapigatian, iniiwasan pa rin niya ang Nanming Fire hanggang maaari sa tuwing nakikita niya ito. Imposible para sa kanya na makipaglaban sa Fire maliban kung naabot niya ang isang mas mataas na kaharian. Maaaring kontrolin ni Justin ang nagyayelong truyuan ng mag-isa dahil nakuha niya ang kapangyarihan ng koi water kamakailan lamang. Ang tunay na yuan ni Felix ay nagmula sa kasulatan ng kanyang angka na kabilang sa elemento ng tubig. Dahil sa pagdurusa sa koi water, ang kanyang truyuan ay naglalaman ng mga bakas ng koi water strip. Matapos magtamo ng matinding pinsala habang sinusubukang labanan ang truyuan gamit ang kanyang Endless Resolve Restoration Energy, naalala ni Justin ang isang pangungusap na sinabi ng misteryosong matanda. Sa halip na humiram ng enerhiya mula sa langit at lupa, bakit hindi na lang maging isa dito? Lahat ng bagay sa mundo ay may sariling pattern at katangian. Dahil ang cultivation ni Justin ay nakabatay sa Tao, ng pagsasama ng langit at lupa, bakit hindi niya maintindihan ang Tao sa true yuan ni Felix? Habang pinag-iisipan niya ito, mas nagiging sense ito. Tila narinig ng Endless Resolve Restoration ang kanyang pagtawag nang magsimula itong lumunin at sumanib sa true yuan na nasa kanyang katawan pa rin. Hindi lamang mabilis na nabuwag ang lahat ng nagyayelong true yuan, ngunit pinagaling din nito ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, naunawaan pa ni Justin ang lalim ng koi water. Well, ito ay isang hindi pa nagagawang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Justin ay may malakas na pangunawa sa cultivation, o kung hindi, hindi niya maabot ang ganoong kataas na antas sa kanyang Endless Resolve Restoration na napakabilis. Gayunpaman, ang aura ng espada ni Felix ay hindi na nananakot kay Justin. Sa harap ng koi water, ang nagyayelong true yuan ni Felix ay parang isang ilog patungo sa karagatan. Ito ay ganap na walang pagtatanggol laban dito at maaari lamang itong maging isa sa karagatan. Imposible yan. Galit na galit si Felix. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano mo nagawang gawin ito sa napakaikling panahon? Nakapagtataka ng malaman na magagamit niya ang Nanming Fire. Ang paggamit ng apoy at ng koi water ay nasa ibang antas. Hindi maisip ni Felix na ang isang kasulatan ay maaaring maging napakalakas at si Justin ay napakatalino. Ang sama ko. Masama ako sa lahat maliban sa pakikipag-away. Pilyong kumurap si Justin. Nambobola ka. Paano kung gumamit ka ng koi water? Hindi ka pa rin mananalo laban sa kungming sword ko. Ibinato ni Felix ang kanyang espada at sa isang iglap muli siyang nawala. Pinagmasdan sila ni Maria na may nag-aalalang ekspresyon. Si Justin ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Pumikit pa siya. Ibinaba niya ang tingin niya na para bang hindi siya nag-abalang ipagtanggol ang sarili. Siya ay nakatayo pa rin habang ang bola ng liwanag ay nagbigay ng asul na glow sa kanyang walang pakialam na ekspresyon ng mukha. Huminga na ang lahat ng ilang segundo nang sa wakas ay nagpakita na si Felix. Ang kanyang silhwete ay puno ng galit nang makarating siya sa likod ni Justin. Ang kanyang espada ay nagdulot ng asul na kinang at kasama ng isang makakapal na true yuan, ibinaba ni Felix ang kanyang espada. Sabay gumalaw si Justin. Naiba to ang light ball sa kanang kamay niya kasabay ng pagtama ng espada dito. Boom! Sa isang nakakabinging ingay, ang epekto ay naging sanhi ng pag-ugoy ng likod bahay na tila isang lindol. Nakita lang ng lahat ang mukha ni Felix na namilipit sa sakit at gulat. Nakataas pa ang espada niya pero tinamaan ng light ball ang dibdib niya. Nakita niya ito. Paano niya nalaman ang totoong lokasyon ko? Nalilito si Felix.
Ang tunay na yuwa na nakompress ni Justin ay hindi malakas ngunit dahil nakompress ito ng koi water, hindi na kayanin ni Felix ang buong puwersa nito. Sa gitna ng matingkad na asul na liwanag, ang kanyang katawan ay lumipad na parang bola ng kanyen na ibinaba ang 2 puno na kasama niya sa proseso. Sa isang malakas na kalabog, nahulog siya sa simento sa ilalim ng isa sa mga silid. Isang malaking patch ng puting yelo ang nabuo sa kanyang dibdib at ang bibig ng dugo na kanyang naubo ay ganap na nagyelo. Ang likod bahay ay patay na tahimik. Maging ang mga bagong dating na gwardya ay walang lakas ng loob na lumapit at pinagmamasdan siya habang nakanganga ang mga bibig. Kuya! Napabuntong hininga si Felicity at sumugod siya sa tabi ng kanyang kapatid. Instinctive niyang binawi ang kamay niya pagkatapos niyang subukang hilahin siya pataas. Ito ay nagyayelo. Ramdam na ramdam niya ang matinding sakit kahit hindi niya nahawakan ang katawan nito. Sa totoo lang masakit para sa kanya na lumapit sa koi water noong nalampasan na niya ang unang antas ng 3 Gibson Fire. Para naman kina Gavin at Marian, nakahinga sila ng maluwag kahit na nalulula pa rin sila dito. Dahan-dahang naglakad si Justin papunta kay Felix at may isa pang bola na nabubuo na sa kanyang kamay. Ito ay tingting na tila ito ay isang buhay na nilalang. Gayunpaman, kahit na nakatingin lang sila sa malayo, ramdam pa rin nila ang mabigat na kapangyarihan mula sa bola ng koi water. Sabi ko sa'yo, hindi ako susuko hanggat nabubuhay pa ako. Hindi naging maganda ang mga premature celebration. Nilero ni Justin ang koi water na nasa kamay niya. Para sa kanya, ang koi water ay parang leaf fire, isang bagay na pamilyar sa kanya. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tinanong siya ni Felicity na may pulang mata. Nagkibit balikat si Justin. Dapat ang iyong kapatid na lalaki ang higit na nakakaalam dahil naranasan na niya ang kapigatian noon. Siya ay mag-freeze mula sa loob palabas habang ang nagyayelong aura ay dahan-dahang ngumunguya. Ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya mamamatay. Hindi pa ako naglalabas ng lahat. Napangiti si Justin. I was just returning the favor. Hindi pa ako nakakapunta sa main course. Nakaramdam ng kaba si Felicity nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga salita. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, ikaw. Huwag kang manggahas. Hinding-hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Lilipulin ka ni Hongmeng. Sis! Tumigil ka nga. Hindi na ito napigilan ni Sony Ang. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Madali kayong patayin ni Young Master Justin at ni Kuya. Gusto mo ba talagang tapusin mga bagay sa pamamagitan ng pagkamatay sa harap ko? Nagulat si Felicity. Sis! Ako! Namula ang mga mata ni Sony Ang sa galit. Lumingon siya para harapin si Justin. Young Master Justin, pabayaan mo na sila. Sa iyong kasalukuyang cultivation base, hindi na sila magiging banta sa iyo. Lola yan, hindi naman sa ayaw kong makinig sa iyo. Pero sinakal niya ang asawa ko sa harap ng lahat ng mga taong ito. Nakapatay din siya ng napakaraming sundalo mula sa Gibson clan. Maaaring baliwalain ang mga pinsala ko at pagdurusa ni Marian ngunit hindi ba ako mabibigo sa iba kung hahayaan ko itong dumausdes. Sabi ni Justin. Bumagsak ang mukha ni Sony Ang. Young Master Justin, alam kong sobra-sobra ang hinihiling ko sa iyo pero isipin mo. Kung talagang papatayin mo sila, tiyak na lalapit sa iyo ang tatay ko at mawawala ang lahat ng impyerno. Mas maraming tao ang mamamatay. Bukod pa riyan, ang cultivation base ng tatay ko ay isa sa pinakamahusay sa Hongmeng. Hindi ka pa rin magiging katapat niya. Hindi rin ako nagsisikap na banta ka, gusto kong maging ligtas ka. Natahimik si Justin habang iniisip ito. Tama siya, sinasabi ito ni Sony Ang para sa kanyang kaligtasan. Kahit na maaari na niyang gamitin ang koi water, nalampasan lang ni Felix ang unang antas sa 6 Frost Water. Walang paraan na makakapantay niya ang mga matatanda sa Hongmeng. Maghihirap lang siya kung lalabanan niya si Hongmeng. Makatakas man siya, paano mabubuhay ang kanyang pamilya? Hindi siya maaaring umasa sa misteryosong matanda, umaasa na angkinan nito ang kanyang katawan at talunin ang mga ito para sa kanya. Parang hindi siya magpapakita sa tuwing nasa mahirap na sitwasyon si Justin. Sinabi na sa kanya ng matanda na ang kanyang kinabukasan ay umaasa lamang sa kanyang sarili. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Kapangyarihan.
Si Justin ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoon kalakas na pagnanais para sa kapangyarihan. Naging smooth sailing ang kanyang buhay mula nang lipulin niya si Zero, natanggap ang marka mula sa nakaraang Pluto at natutunan ang tungkol sa mga batas sa kalawakan. Kahit na bumalik siya sa Zenica, hindi niya pinagseryoso ang mga magsasaka. Kung tungkol sa kanyang cultivation, hindi siya kailanman nag-cultivate at mas gugustuhin pang matulog dahil ang Endless Resolve Restoration Scripture ay bubuti sa paglipas ng panahon. In terms of the realm, sumabay lang siya sa Agos. Hindi niya gustong ipilit ang sarili. Gayunpaman, ang gayong bilis ay hindi na ngayon katanggap-tanggap. Sa teknikal, dapat ay pinagkadalubhasaan ni Justin ang Mingwater at Yefire pagkatapos ng unang antas ng 9 Heavenly Lightning Tribulation, ngunit wala siyang alam tungkol sa mga ito. Natakot si Sony ang nakikilos siya ng padalos-dalos at pumatay ng iba, kaya sinubukan niya itong hikayatin muli, Young Master Justin, kung palayain mo sila sa pagkakataong ito, maaari kong hikayatin ang aking ama na ihinto ang bagay na ito. Tutal, sila ang nagsimula nito. Bukod doon, pumatay pa sila ng mga tao kaya kapag pumayag ka na palayain sila, mapahiya ka ng tatay ko. Tumangala si Justin. Lola yan, ikaw. Babalik ka sa Hongmeng. 10:33. Napuno ng sakit ang mga mata ni Sony ang nang lumingon siya para sulyapan si Gavan. Ano pa ba ang magagawa ko? Nahanap na ako ng kapatid ko. Kahit papaano ay sulit ito dahil makakatulong ako sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Napabuntong hininga si Justin. Hindi niya desisyon kung mananatili siya o aalis. Binawi niya ang Koi-Water sa kanyang kamay bago naglakad papunta kina Felix at Felicity. Nagpapagaling na si Felix dahil sa kanyang cultivation base. Pinilit niyang tumayo habang sinasalubong niya ang kanyang tingin na may nakakatakot at makamandag. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang tingin at sinabing, noon pa man ay alam ko na nakailangan kong umasa sa sarili kong lakas para mabuhay. Babagsak ka kung patuloy kang aasa sa ibang tao para mabuhay. Kaya, kahit mamatay ako sa mga kamay mo, hinding-hindi ko hahayaang iligtas ako ni Lola yan. Gayunpaman, iba ang mga bagay para sa inyong dalawa. Para sa kapakanan ni Lola yan, hahayaan ko kayong umalis. Patag ang boses ni Justin ngunit hindi man lang siya nagbabanta. Ramdam na ramdam nila ang realidad sa tono ng boses niyang walang pakialam at sumagi sa isip nila na mamamatay talaga sila kapag tumanggi silang iligtas ng kanilang kapatid. Kahit napakiramdam nila na ipaghihiganti ng kanilang ama ang kanilang pagkamatay, paano nila pahahalagahan kung patay na sila? Sa makatuwid, kailangan nilang mabuhay. Kahit na napuno sila ng sama ng loob, palaging may pagkakataon na maghiganti. Nakuha mo ako, sabi ni Felix na may maputlang mukha. Inaamin ko ang aking pagkatalo ngunit may kailangan akong malaman paano mo nakita sa aking salamin. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Nabigo ang kanyang kungming sword. Napangiti si Justin. Hindi ko nakita. Itinuro niya ang kanyang ulo habang sinasabi, naramdaman ko ito. Naramdaman. Tama iyan, sabi ni Justin. Maaaring hindi mo ito maintindihan ngunit kahit gaano ka kahusay magtago ng sarili mo, hinding-hindi mo may tatago sa langit at lupa. Mabubuo ang mga ripple sa enerhiya ng langit at lupa sa tuwing lilipat ka, kaya ang ginawa ko lang ay subaybayan ang mga alon. Ito ay isang ideya na pumasok sa isip ni Justin noong una niyang pinagkadalubhasaan ang Koi-Water. Dumura sana si Felix kung alam niyang naisip ni Justin ang paraan para masira ang kanyang lihim sa isang random na pag-iisip. Si Felix ay sumuko sa pag-iisip tungkol dito. Sa halip, tumalikod siya para sabihin kay Yula, Yula, bumalik tayo dahil nangako ka sa amin. Tumango si Sony Ang. You guys can go ahead without me. I need to bid goodbye to sir. Yula, ikaw ba? Hindi ako babalik sa aking sinabi, sabi ni Sony Ang na may matigas na mukha. Tinanggo ni Felicity ang kanyang ulo sa isang sama ng loob na paraan at iminuwestre niya ang kanyang kapatid gamit ang kanyang mga mata bago umalis ng magkasama. Bago pa man sila umalis, pinandilatan ni Felicity si Justin na hindi pinansin ng huli. Muling tumahimik ang likod bahay pagkatapos nilang umalis. Inutusan ni Gavin ang mga tagapaglingkod na linisin ang mga bangkay at ipasa ang kanilang mga abo sa kanilang mga pamilya pagkatapos ay cremate ang kanilang mga katawan. Kapag naayos na ang mga bagay na ito, saka lang naglakad si Gavin patungo kay Sony Ang na may mainit na ngiti.
Sony Ang, sa ibang lugar tayo mag-usap. Naghihintay si Sony Ang sa sandaling ito. Kahit nakaramdam siya ng panghihina ng loob, nakangiti pa rin siyang tumango bago sumunod sa kanya. Iniwan ni Justin ang likod bahay kasama si Marian. Nang bumalik sila sa kanilang lugar, tinanong siya nito, "Marian, nasaan si nanay? Bakit hindi ko siya nakita?" Sa wakas ay naka-recover si Marian mula sa mahirap na sitwasyon at sumagot siya ng may haggard na ekspresyon, "Napakadelikado kanina at natakot si Lolo na masugitan si nanay kaya pinalis niya siya. Sigurado akong babalik siya kaagad." Tumango si Justin, pinuri si Gavin dahil sa pagiging mahinahon niyang kumilos sa isang mahirap na sitwasyon. Biglang kinagat ni Marian ang kanyang labi at ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Justin. Nagulat si Justin at isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. "Ano bang problema? Umaasenso ka sa akin ngayon. May dugo pa ako, ayokong madamay ka." Hindi natapos ni Justin ang kanyang pangungusap nang malaman niyang umiiyak siya. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha na parang walang magawang bata ngunit patuloy na pumapatak ang mga luha kahit anong pilit niya. Basang-basa ang shirt ni Justin habang humahagulgol ang ulo sa dibdib nito. Nanginginig ang mga balikat niya kasabay ng pag-iyak niya. Ang pinaghalong amoy ng kanyang katawan at dugo ay parang hindi mapaglabanan na gamot na namumuo ng luha. Sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya na ngumiti habang marahang tinatapik ang kanyang likod. "Mahal, parang hindi ako nanalo kapag nagkakaganito ka." He was trying to make her laugh but it was a weak attempt. Akala ko ikaw. Puputa ka. Mamatay." Tinapos ni Justin ang tanong para sa kanya. Humihikbi si Marian sa halip na sumagot. Nakaramdam si Justin na walang magawa at nahihiya sa parehong oras. Paano niya haharapin ang kanyang mga nasasakupan kung narinig nila ito? "Magsisikap ako." Tumangala si Marian at pinunasan ang kanyang mga luha. Buti na lang at halos hindi na siya nagme-makeup kung hindi ay mapurol na ang mukha niya. "Hindi mo maaaring madaliin ang mga bagay na ito. Kailangang linangin ang mga ito sa oras." Hinaplos ni Justin ang buhok ng kanyang kasintahan. "Nais kong pagbutihin din ang aking cultivation base upang maabot ko ang mga bagong larangan at malaman ang tungkol sa mga misteryo ng mundo. Gayunpaman, ang pagsusumikap ay hindi palaging humahantong sa tagumpay. Kailangan mo lamang na linangin ayon sa plano na itinakda ko para sa iyo." Tumango si Marian. She blinked at him and under the night sky, she looked especially mesmerizing. "Masama talaga ako sa mga bagay na ito. Hindi mo ako kayang tingnan kahit na mas mahina ako kaysa sa iba." Napangiti si Justin. "Bakit ko naman gagawin yun? Kung ganoon talaga, mas malakas si Ninger at Roslyn kaysa sayo at hindi naman ako naging baya sa kanila. Alam ko, sa tingin mo mas magaling sila sa akin." Ngumisi si Marian. Naningkit ang mga mata ni Justin. "Ang pinag-uusapan ko ay tungkol sa paglilinang. Nagsisinungaling ka." "Ako? Kanina ka lang naman. Bakit ka na naman nagseselos?" Napakamot ng buhok si Justin dahil sa frustration. "Well, actually they were just trying to lighten the mood by joke with each other." Nangakmang hahawakan ni Justin ang kamay ni Marian bago sila pumasok sa kanilang silid, na bigla siya nang may napagtanto nang hawakan niya ang kanyang fengsiang bracelet. Naisip ni Marian na may nangyari na naman nang mapansin niya ang pagmumukha nito. "Hobby, anong meron?" Itinaas ni Justin ang kanyang braso at tinitigan niya ang jade bangle na may nalilitong tingin. Kasabay nito, sa likod bahay, si Gavin ay nakaupo sa isang batong bangkito sa tabi ng lawa. Katabi niya si Sony Ang na nasa totoong anyo pa rin. Na may mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha, tinitigan niya ng matagal si Sony Ang. Namula siya at pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, "Sir, aalis na po ako." "Oo, alam kong paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na oras na ngunit ngayon na ito ay talagang nangyayari, hindi ko maiwasang isipin na ito ay masyadong maaga." Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Gavin. Bahagyang namumula ang mga mata ni Sony Ang habang pinagmamasdan ang kanyang paligid na may pinanibik na tingin. "Hindi ko talaga matiis na umalis sa lugar na ito. Naaalala ko pa noong nariyan pa si Madam at noong isinilang si Young Master Parley. Napakasigla noon. Buhay na rin ngayon.
Kaya lang, parang brat minsan si Justin. Ngumiti si Gavin. Isang nakakaalam ng ngiti ang ibinigay ni Sonny Ang. Oo, hindi ka magsasawa na kasama mo siyang Master Justin sa paligid mo. Sayang lang at halos nasa Stonegate lang siya pero at least madali para sa kanya na pumunta dito. Ang importante ay may magpoprotekta sa iyo kahit wala ako. Muling nabalot ng katahimikan ng hangin na tila nag-aalala sa nakaraan o naghihintay ng kung ano. Sa wakas, nagsalita si Gavin. Sonny Ang, salamat. Nanginig ang katawan ni Sonny Ang at sa mapait na boses, sinabi niya, Sir. Bakit mo ako pasasalamatan? Salamat sa pagpayag mong maging matandang babae para protektahan ako ng walang anumang hinala. Salamat sa paggawa ng gawaing kasambahay para sa akin at sa aming angkan. Salamat din sa iyo na ang aking asawa ay maaaring pumanaw ng mapayapa. Bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Sir, ito ang kailangan kong gawin. Hindi. Umiling si Gavin na may mapait na ngiti. Wala akong kahihiyan at makapal ang balat. Wala akong puso sa paggawa nito sa iyo. Umiling si Sonny Ang. Sir, huwag mo pong sabihin ito, masaya po akong nandito. Nahirapang magsalita si Gavin. Sonny Ang tanging hiling ko lang ay huwag mo akong kamuhian. Alam ko kung bakit pinili mong manatili dito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ko siya kayang ipagkanulo. Hindi kita matatanggap sa huling pagkakataon at hindi ko pa rin kaya kahit na matanda na ako. Napapikit si Sonny Ang sa sakit na nararamdaman. Gaman ang pakiramdam ni Gavin nang sa wakas ay maibahagi niya ang kanyang pinakamalalim na iniisip. Sa kabutihang palad, maganda ka pa rin gaya ng dati. Ngumiti si Gavin. I doubt we will ever see each other. Wala na akong maraming taon na natitira sa akin pero marami ka pa ring oras. Masyado kang maraming taon na sinayang mo sa isang matandang tulad ko. You have to be yourself when you return home and forget about this place. Hindi na napigilan ni Sonny ang kanyang mga luha. Si Gavin ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Parang ginugol niya ang bawat huling bahagi ng kanyang lakas nang sabihin niya ang huling dalawang salita. Mag-iingat ka. Ang oras ay tila nagyelo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang oras na pinagsamahan nila ay parang isang buhay na ang nakalipas. 10:34. Hobby, matagal ka nang nakatitig dito. Bahagyang nagalit si Marian nang nanatiling nakatitig si Justin sa kanyang pulsere sa halip na sagutin ang kanyang tanong. May sasabihin ka. Siya ngayon ay nabalisa sa katahimikan. Bitawan mo ang kamay ko kung wala kang sasabihin. Justin. Hindi ako matutulog sa iyo ngayong gabi kung wala kang sasabihin. Hindi. Agad na pinutol ito ni Justin. Na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya sa kanya, bakit mo nasabi iyan? Hindi tayo maaaring matulog ng magkahiwalay. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Mayroon bang ilang uri ng kagamitan sa kanyang ulo? Bakit sa mga ganitong bagay lang siya magre-react? Ano ba talaga ang tinitingnan mo? Parang inis si Marian. Napabuntong hininga si Justin. Marian, ang bracelet mo ay isang form protective gear pero bakit hindi ito nag-react noong nasa panganib ang buhay mo? Ang tanong ay pumukaw din sa kanyang pagkamausisa. Tama siya. Ang kanyang bracelet ay dapat na protektahan siya. Noong tinangka ni Gareth na sexually assault siya, nagawa niyang makatakas gamit ang bracelet. Pwede bang? Dahil wala ako sa matinding panganib. Hulaan ni Marian. Umiling si Justin. Mas delikado si Felicity kaysa kay Gareth kaya hindi dapat ganoon. Kahit papaano, pareho silang napatitig sa bracelet ng blanco. Sa oras na ito, naglakad si Sonny ang patungo sa kanila mula sa koridor. Nabawi niya ang kanyang kalmado at tinanong niya na may matamis na ngiti, Young Master Justin, Young Madam, anong ginagawa niyo? Lumingon sina Justin at Marian para tingnan siya. Hindi pa rin sila masanay sa pagbabago ng kanyang pisikal na anyo. Sa loob ng kanyang puso, si Justin ay bumubulong sa kanyang sarili na si Gavin ay dapat na malapit kay Sonny ang dahil siya ay maganda. Siguradong nakuha niya ang katangian mula kay Gavin. Hindi niya kasalanan yun. Sa kabilang banda, iba ang iniisip ni Marian. Kailangan kong magtrabaho ng husto sa aking paglilinang, mukha pa rin siyang bata kahit nasa edad na 60. Ang paglilinang ay talagang mas maaasahan kaysa sa anumang produkto ng skincare.
Lola Yan, dumating ka sa tamang oras. Halika at pag-aralan itong Feng Xiang bracelet para sa amin bago ka umalis. Sinabi sa kanya ni Justin. Feng Xiang bracelet. Natigilan si Sony Ang. Anong problema nito? Hindi itinago ni Justin sa kanya ang katotohanan. Sinabi niya sa kanya na ang bracelet ay isang mystical artifact at kung paano ito nabigo sa reaksyon ilang sandali ang nakalipas. Si Sony Ang ay natulala. Hindi nabanggit sa akin ni Madam, hindi ko alam na may iba pa pala ito. Lola Yan, may na-curious ako. Bakit hindi mo masabi na artifact iyon? Tanong ni Justin. Young Master Justin, hindi lahat sila ay madaling makilala, sabi ni Sony Ang. Kung ang ranggo ng artifact ay masyadong mataas at maaari nitong itago ang espiritualidad nito. Mukhang naintindihan ito ni Justin. Tiyak na nakita niya ito dahil sobrang sensitibo siya sa mga espiritualidad sa mundo. Kasabay nito, kumbinsido siya na ang Pulseres ay hindi isang mababang ranggo na artifact. Kung sinabi mong nabigo ang bracelet na protektahan ang may-ari nito, dapat ay may kaugnayan ito sa Young Madam, paliwanag ni Sony Ang. Ang mga artifact ay sensitibo sa mga espiritual na enerhiya. Kung ang Pulseres ay isang mataas na ranggo na artifact, ito ay gagana lamang kapag ito ay ginamit ng isang katulad na ranggo na magsasaka. Ang batang Madam ay walang paglilinang, kaya siya ay teknikal na pangmundo. Ang Pulseres ay maa-activate lamang kapag ang kaaway ay katulad din sa kanya. Kung ang isang tulad ng aking kapatid na babae ay umatake sa kanya, dahil hindi niya ito kayang protektahan si Yuan, dahil hindi niya kayang protektahan siya nito, dahil hindi niya ito kayang protektahan si Yuan. Ito. Sa makatuwid, pinili nitong sumuko. Naliwanagan si Justin ngunit nalungkot siya sa parehong oras. Ibinigay niya ang artifact kay Marian ngunit walang silbi sa kanyang mga kamay. Bahagyang nadismaya si Marian. Mukhang kailangan niya talagang magsumikap sa kanyang cultivation o magiging pabigat pa rin siya sa kanya kahit na may mataas na ranggo na artifact. May naalala si Justin pagkatapos na maalis ang kanyang kalituhan. Lola Yan, aalis ka na ba? Nandito ka ba para magpaalam sa amin? Nakangiting tumango si Sony Ang. Tama, pero gusto kitang makausap bago umalis. Papasok na sana si Marian sa kanyang silid nang marinig niya ito ngunit pinigilan siya ni Sony Ang. Young Madam, hindi mo na kailangang umalis. Maaari mong pakinggan ang aming usapan. Nalito si Marian ngunit dahil sa pag-uusisa niya, siya ay nagpatuloy. Granny Yan, are you trying to tell me to take good care of the old man? You don't have to remind me, hindi ko siya pababayaan. Napangiti si Justin. Umiling si Sony Ang at sinabi niya ng may mahigpit na ekspresyon, hindi, gusto kong pag-usapan ang tungkol kay Hongmeng. Hongmeng. Tama iyan. Medyo malungkot si Sony Ang matapos itong banggitin. Young Master Justin, sigurado akong alam mo kung bakit ako nakatakas kay Hongmeng. Ang totoo, ang tatay ko, si Wilmore Yan, ay isa sa iilang heaven-ranked elders sa Hongmeng. Masasabi kong isa siya sa mga pinuno. Ang kanyang cultivation base ay hindi maarok. Siya ay nasa full cycle ng Ming Water at dapat na siya ay nasa Raw Water sa Hongmeng na pinakamalakas dahil wala pa siyang narinig na pinakamalakas na ama sa Hongmeng. 9 heavenly lightning sa loob ng libu-libong taon. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago makarating doon. Natuwa si Justin na marinig ito. Mas nakahinga siya ng maluwag nang malaman na walang tao sa yugto ng 9 heavenly lightning tribulation passing sa Hongmeng. Ayon sa mga alamat, kung ang isang tao ay nagnanais na maabot ang mataas na taas at masira ang kawalan, ang Yuching heavenly lightning ay kinakailangan. Kahit na ang isang magsasaka sa antas ng tubig ng Roo ay halos hindi mabubuhay ng 1,000 taon. Ang mga miyembro ng Hongmeng ay lahat ay naghahanap ng paraan upang malagpasan ang gayong mga tanikala sa pamamagitan ng pagkuha ng dakilang sinaunang kasulatan upang hamanin ang Lightning Heaven. Nadurog ang puso ni Justin. Kung totoo ang sinabi niya, malamang na alam ng angkan ng Luo na nasa kanya ang kasulatan. Gayunpaman, batay sa katotohanan na nakatagpo lamang niya ang angkan ng Luo, dapat ay itinago nila ito upang hindi sila magkaroon ng mga kakompetensya. Paano nila nalaman ang tungkol dito?
Nagpatuloy si Soniang, nagsimulang mabalisa at matakot ang mga tao mula sa Hongmeng na masaksihan ang iba na nabigo sa kabila ng kanilang pagsisikap. Pumasok sila sa Hongmeng dahil ayaw nilang guluhin ang makamundong mundo at gusto nilang masira ang kawalan. Gayunpaman, napagtanto nila ang isang bagay. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kanilang nilinang. Hindi nila maabot ang immortalidad. Dahil sa kabiguan pa rin nila naiisip kung bakit nahihirapan pa rin sila. Nagsimula silang maging makasarili. Patuloy silang nag-iisip ng mga paraan upang mabuhay ng mas matagal o kung paano maabot ang isang mas mataas na lugar at mga kultibasyon ng mga base. Bumantong hininga siya at nagpatuloy, kung tungkol sa makamundong mundo, wala na silang pakialam dito, ni wala na silang pakialam sa mga tao ng Zeneca. Ang sitwasyong ito ay nagaganap sa loob ng libu-libong taon at mas tumitindi ito sa nakalipas na mga siglo. Kung hindi dahil sa huwang ranggo ng mga tao nakakapasok pa lang sa Hongmeng, wala na sanang mga mensahero na natitira. Ito ang dahilan kung bakit si General Zachary Lysander ng Red Flame Iron Brigade ay hindi naniniwala sa pagkakaroon ng mga mensahero ng Hongmeng. Si Hongmeng ay napinsala ng pagiging makasarili ng mga miyembro nito. Gusto nilang makakuha ng immortalidad upang walang pakialam sa makamundong mundo. Kung tungkol sa mga matatandang tulad ng aking ama, sila ay walang pakialam tungkol dito. Iniisip nila na ang mga tao ng Zeneca ay nilikha ng Diyos lamang. Nginisyan ni Justin. I bet it's all just a bunch of excuses. They want to pass the buck to each other para sila na lang ang mag-focus sa cultivation. No wonder they are so shameless. It turns out there is not a reputation left for them to maintain anymore. Tumango si Soniang. Tama. Nakalimutan na ng lahat ang tungkol sa ating mga ninuno. Si Hongmeng ay hindi nakatulad. Pero, kumunat ang noo ni Justin. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Napangiti si Soniang sa mga labi. Young Master Justin, sinasabi ko ito sa iyo dahil pakiramdam ko ikaw lang ang may kakayahang baguhin ang lahat. Baguhin ang lahat. Lalong naguluhan si Justin. Tama iyan, sabi ni Soniang sa maalab na paraan. Umaasa ako na maaari mong linisin si Hongmeng balang araw. Alisin mo ang mga taong walang pakialam, iyong mga makasarili na nag-iimbak ng mga mapagkukunan sa Hongmeng. Hindi ako magsusumamo sa ngalan ng aking ama kung tumanggi siyang magsisi. Natigilan si Justin. Granny yan. Sobra na ang itatanong sa akin. Hindi mo kailangang maging mahigpit. Gusto ko pero wala akong kakayahan o autoridad. Nag-aalala rin si Marian. Ayaw niyang ipagsapalaran ng kanyang lalaki ang sariling buhay para sa mundo. Ang mga tao ay palaging makasarili sa mga oras na tulad nito. Ang agos ay maaaring hindi mo kayang hamanin si Hongmeng ngunit si Hongmeng ay halatang kaaway mo na ngayon. Ikaw ba ay uupo at hahayaan silang patayin ka? Siyempre hindi. Sabi ni Justin. I'm planning to cultivate seriously from now on. Baka hindi ako mag-improve agad pero at least, hindi na ako magpapaanod ng walang patutunguhan. Natuwa si Soniang na marinig ito at ngumiti siya. Iyan ang tamang saloobin, ngunit hindi pa rin sapat. Hindi ka makakarating doon sa pagsisikap lamang. Sinabi ko sa iyo ang lahat ng ito na may layuning tulungan ka. 10:35. Nanlaki ang mata ni Justin nang marinig niya ito. Mayroon ka bang anumang mystical artifacts na dala mo? Medicinal pills? O immortal tools? Napabuntong hininga si Soniang sa kanyang reaksyon. Ito ay isang cute na kilos na isang bagay na hindi sanay makita ni Justin. Siyempre hindi. Hindi ako sapat na kwalipikado para magkaroon ng isang walang kamatayang tool. Ano iyon? Isinilid ni Soniang ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at naglabas ng isang pirasong papel na may nakasulat sa kabuuan nito. Young Master Justin, ito ay isang pill concocting technique na isinulat ko bago ako pumunta rito. Itago ito ngunit tandaan na sirain ito pagkatapos basahin. Ipaisaulo ito. Teknolohiya ng pag-concoct ng pill. Natarante si Justin. Lola yan, pinapagawa mo ba ako ng mga table task? Napangiti si Soniang sa mga labi. Tama. Young Master Justin.
Ito ay nasa aming angkan sa loob ng maraming siglo. Kahit na maraming mga pill concocting technique sa Hongmeng, ang aming plan ang may pinakaligtas na isa. Bagamat ang mga normal na tableta ay hindi epektibo sa mga cultivator sa tribulation passing stage, ang upper rank pills ay ibang kwento. Sa kasamaang palad, ang Pilda concoction ay nangangailangan ng malaking bilang ng sumadi ng fire at true sumadi. Mga sangkap, kakaunti ang mga table tasks sa Hongmeng ngunit iba ka, yang Master Justin, magagamit mo na ang sumadi true fire sa panahong iyon, madodoble ang iyong kapangyarihan sa pill concoction na ito. Naisip ni Justin na may katuturan ito. Kahit na hindi pa niya na-master ang sumadi true fire, na-master na niya ang koi water na nasa parehong level. Natitiyak ni Justin na kakayanin niya ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Justin ay nahaharap sa isa pang problema. Granny yan, kahit na gusto kong mag-concoct ng mga table tasks, kailangan ko pa rin ang mga sangkap. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Sony Ang sa kanya. Iyon lang ang maitutulong ko sa iyo. Ang aking Spirits of the Northern Sea ay maaaring makapangyarihan ngunit ito ay walang silbi para sa iyo. Kung nais mong gumawa ng mga table tasks, kailangan mong maghanap ng mga sangkap ng mag-isa. Ang mga tao ng Hongmeng at ang Hidden Clans ay pinanatili ang mga sangkap sa kanilang sarili ngunit ito ay hindi pa rin sapat para sa kanila. Maaari mong subukang saliksikin ang mundo para sa kanila, baka wala kang laman. Nalito si Justin. Lola yan, kung may mga sangkap sa buong mundo, hindi ba't lahat ng ito ay kukunin ng mga nakatagong angkan at Hongmeng? May natitira pa ba sa akin? Tumawa si Sony Ang at umiling. Hindi yun mangyayari, young Master Justin. May nakalimutan ka ba? Ayon sa Treaty of Gods, hahamonan ng mga cultivator ng Zenica ang mga Diyos kung aalis sila sa Zenica. Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makakalaban sa 12 Diyos. Kahit na ang mga nasa tribulation passing stage ay matatakot na makabangga si Poseidon. Hinding-hindi sila makakaligtas sa kanya kahit na hindi sila makakaharap ni Athena sa loob ng mahabang panahon. Ang isa ay maglalakas loob na makipagsapalaran para sa iyo, young Master Justin ay hindi ka ituturing na isang tagalabas ni Hongmeng, gayunpaman, hindi ka pamilyar sa mga sangkap at hindi ako pamilyar sa formula, kaya isinulat ko lamang ang banal na kasulatan para sa iyo. Si Justin ay parehong natuwa at nagalit nang marinig niya ito. With a solemn face, he sighed, I get it. Kailangan ko pa ring alamin ang formula at ingredients ng mag-isa. Walang magawang ngumiti si Sony Ang. I'm sorry, young Master Justin. Iyan lang ang maitutulong ko sa iyo. Sigurado akong makakahanap ka ng paraan sa lalong madaling panahon, nakikita kung gaano ka maparaan. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Jinsel na ngayon ay nasa Stonegate. Kung hindi siya nagkakamali, sinabi nga niya na ang Fritz clan ang pinakamagaling sa medicinal pill sa 3 major hidden clans. Kung talagang pamilyar siya sa concoction ng tableta, baka makakuha siya ng mga sagot mula sa kanya. Lola yan, matagal na yata tayong hindi magkikita. Ingatan mo ang sarili mo. Nagpaalam si Justin na may seryosong ekspresyon. Nagpaalam din si Marian ng may malungkot na ekspresyon. Puno ng luha ang mga mata ni Sony Ang ngunit ngumiti pa rin siya bago tuluyang umalis ng mansyon. Sinamahan niya si Gavin ng mahigit 40 taon at kahit na hindi niya kayang umalis sa lugar na ito, umalis pa rin siya ng may matatag na saloobin. Tumitig si Justin sa kalangitan sa gabi ng ilang sandali bago tumalikod upang iyakap ang kanyang mga braso sa manipis na baywang ni Marian. Pumasok na tayo. Alam ni Marian na si Justin ay may sariling plano kaya wala siyang sinabi at sa halip ay tumango siya. Nang makapasok na sila sa kanilang silid, itinulak ni Justin si Marian sa shower habang kabisado niya ang pamamaraan ng pill concocting. Matapos itong lubos na maunawaan, ginawa niya itong abo. Nakasuot na si Marian ng semi-transparent na puting nightie na walang manggas nang makalabas siya sa shower. Ang kanyang matikas na anyo ay halos nakikita sa ilalim ng liwanag sa itaas nila. Nang ibinaba niya ang kanyang ulo nang hindi namamalayan, ang kanyang basang buhok ay umindayog sa kanyang paligid na parang talon. Dahil may radiator sa kanilang silid, naglakad-lakad si Marian na nakayapak.
Ang kanyang puting pasa sa sahig ay lumikha ng isang malaking kaibahan laban dito na nagpasigla kay Justin. Wala na siyang pakialam sa kasulatan habang humahakbang patungo sa kanya na may malalaking hakbang. Tumigil ka. Parang alam ni Marian na ganito ang magiging reaksyon niya, pinandilatan siya nito habang sinasabi, huwag mo akong hawakan bago mag-shower. Hindi siya mapabulaanan ni Justin. Nakangiti siyang sumugod sa shower at nagpatuloy sa pagligo habang sumisipol. Lumabas siya ng banyo nang matapos siya at nakita niyang nakatingin si Marian sa laptop niya sa desk sa labas ng kwarto nila sa halip na nakahiga sa kama. Naglakad si Justin palapit sa kanya na may dalang malaking boxer shorts at wala sa itaas. Bumagsak ang mukha niya nang makita ang ginagawa nito. Mahal. Kailangan mo bang magtrabaho ng husto? Gustong umiyak ni Justin. Talagang ginagamit niya ang sistema ng pamamahala ng kumpanya para basahin ang mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Hannah. Kinokontrol ni Marian ang trackpad gamit ang kanyang mga payat na daliri upang gumawa ng ilang anotasyon at lagyan ng check ang ilang mga kahon. Sinagot siya nito nang hindi lumilingon. Nahuli ako sa aking trabaho. Kinuha ko ang maraming bagong estate at maliliit na kumpanya kaya marami akong dapat gawin. Aabutin ng higit sa kalahating taon para ayusin ang lahat. Hayaan mo na ang iba. Busy din sina Talia at Melinda, bakit hindi ka kumuha ng professional manager? Paano ko magagawa iyon? Kung titigil ako sa pagtatrabaho, ano ang iisipin ng mga empleyado ko tungkol sa akin? Ang mga nakasama ko sa lahat ng oras na ito. Ano ang iisipin nila tungkol sa akin? Alam ko na mayroon tayong higit sa sapat na pera at wala ka talagang pakialam kay Yellow, ngunit ito ay may ibang kahulugan sa akin. Ang aking pagsusumikap ay maaari magdala ng kita sa libu-libong mga empleyado ko. Seryosong sabi ni Marian. Pero malapit na mag-2 o'clock. Nagtampo si Justin. Natuwa si Marian sa kanyang masungit na tono at tumalikod siya para sunduin siya gamit ang kanyang daliri habang nakangiti. Lumiwanag si Justin at lumapit siya ng may palihim na ngiti. Mahal, bakit tayo nagbubulungan? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Hinaplos ni Marian ang kanyang pisngi at tinapik ang kanyang mukha. Be a good boy. Kailangan magtrabaho ng wifey mo, bakit hindi ka muna matulog? Sinuyo siya ni Marian na parang bata. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang mga dokumento ng walang pakialam. Natigilan si Justin saglit bago tumalon sa kama na may galit na ekspresyon. Sa kasamaang palad, ang kanyang kapatid na matagal ng matigas ay napahiga sa pagkabigla. Kahit na minsan ay pinilit niya ang sarili sa kanya sa opisina nito, hindi niya magawang ituloy iyon. Minsan ay ayos lang dahil masyado silang naging interesado rito, ngunit paano niya ito gagawing ugali? Si Marian ay mukhang marami siyang dapat gawin at hindi tulad ni Justin na hindi pumayag ng mga tuwiran. Gayunpaman, ang ugali ni Marian ay halos mabaliw sa kanya. 10:36. Walang pagpipilian si Justin kundi panoorin ang kanyang trabaho habang pinag-iisipan niya ang sumadi through fire. Umabot ng halos 1 oras para matapos si Marian. Nang matapos siya, iniunat niya ang kanyang katawan, humikab sa isang cute na paraan bago tumingin kay Justin. Napamulat siya ng mga mata nang mapansin ang mapang-akit nitong titig. Dapat ba nating gawin ngayon? Buong araw tayong nasa labas. Dumalo tayo sa kasal at ang daming nangyari ngayon lang. Hindi ba pwedeng sa ibang araw? Nabigo si Justin ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Hindi niya posibleng mapilitan itong makipag-lovemaking session sa pamamagitan ng pagpapakilig sa kanyang true yuan. Mahal, ano bang iniisip mo? Hinihintay kitang samahan mo ako sa kama. Sabi ni Justin na may mahigpit na ekspresyon. Tumawa si Marian at gumapang papunta sa kama, hindi nakaimik sa kanyang kakulaitan. Naaamoy ni Justin ang bango ng jasmine at gatas habang nakahiga ito malapit sa kanya. Napaka-inviting at mesmerizing ng bango. Sa ilalim ng lampara, ang kanyang balat ay kumikinang na parang porselana at ang kanyang malarosas na pisngi at labi ay mga tukso para sa kanyang mga mata. Anong tinatitigan mo? Tumigil ka sa pagtingin sa akin at patayin mo ang mga ilaw. Si Marian ay napagod na.
Kung tutuusin, hindi siya katulad ni Justin na natulog nang wala sa oras. Pinatay ni Justin ang ilaw at nagpahinga sa tabi niya. Hinailan niya si Marian sa kanyang mga braso at literal na nararamdaman nila ang hininga ng isa't isa. Mas nasiyahan si Justin sa kanyang malambot na katawan na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang matulis na bahagi ng kanyang dibdib ay dumampi sa kanyang balat na may manipis na sutla na naiti sa pagitan nila. Kahit na si Marian ay hindi kasing flexible ni Jincel, siya ay napakalambing at busty. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay lumaki sa tamang mga lugar na may perpektong ratio. Umiwas si Marian sa kanyang kamay, nakanguso habang bumubulong, "Huwag mo akong hawakan at matulog." Sa dilim, tumawa si Justin at iniwan ang kanyang kamay sa kanyang butt cheeks. Parang may hawak siyang bouncy meatball. Walang pakialam si Marian sa kanyang mga kilos kahit na alam niyang muli na naman siyang gumawa ng kalokohan. Nakapikit ang mga mata, sinubukan niyang makatulog. Gayunpaman, habang patuloy silang humihinga, ang mainit na hangin na nagmumula sa ilong ni Justin ay damapo sa kanyang mga pilikmata at pisngi. Mainit at mamasa-masa na nakagambala sa kanyang pagtulog. Gangulong-gulong siya sa pagtatangkang iwasan ito. Ang kamay ni Justin ay pinilit na umalis sa kanyang puwitan at ang tanging nakikita niya ay ang kanyang likuran. Bagamat naaamoy pa niya ang halimuyak mula sa buhok nito, hindi ito nagpasaya sa kanya. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay at binuksan ang mga ilaw. Napapout si Marian dahil sa matinding liwanag. "Anong ginagawa mo?" "Sabi ko gusto ko ng matulog." Umupo si Justin na may matatag na ekspresyon. "Marian, bumangon ka na." Kahit na ayaw niyang gawin iyon, obligado pa rin siya nang tawagin nito ang buong pangalan niya sa seryosong tono. Ngumisi siya habang sinasabi, "Ano? Ano ang iyong saloobin?" Natarante si Marian habang nakatitig sa kanyang nagtatampo na mukha. "Anong ginawa ko?" "Sabi ko pagod na ako, bukas na lang natin pag-usapan." Malakas na umiling si Justin. "I'm not talking about that. I want to ask you, bakit ka tumalikod noong gusto kitang yakapin para matulog? Ilang araw na lang natapos ang kasal natin at kakaroom lang natin. How could you turn your back to me?" Si Marian ay wala na ang kanyang karaniwang malamig at nagyayelong kilos at siya ay nagpout na may nalilitong ekspresyon, hindi ako makatulog dahil sa iyong mainit na hininga." Mainit na hininga. Napamulat siya noon at dali-daling dumukot ng 2 tissue sa headboard bago ito igulong sa 2 maliliit na bola. Nagtataka si Marian, hindi alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Hindi nagtagal, pinasok ni Justin ang mga bola ng tissue sa butas ng ilong ngunit ang bahagi nito ay nakalawit sa kanyang ilong dahil ito ay masyadong mahaba. Nagsalita si Justin sa mahinang boses, "Sige, hindi na ako makahinga sa pamamagitan ng ilong ko. Kahit malagutan ako ng hininga hanggang mamatay, hindi ko hahayaang matulog ang asawa ko nang nakatalikod siya sa akin." Malapit nang magwala si Marian ngunit nakakatuwa din na makita ang kanyang kalokohan at seryosong pag-uugali. Halos maubos lahat ng antok niya dahil sa kanya. Hinugot niya ang tissue sa butas ng ilong nito at itinapon sa isang tabi bago tumingin sa kanya na may amused expression. "Ano, akala ko kinasusuklaman mo ang hininga ko." Mukhang hindi nasisiyahan si Justin. Umabot si Marian para kurutin ang kanyang mga pisngi. "No wonder mom told me that when we're kids. Look at you, you were quite mature and chill then, bakit ka naging childish recently? You even learned how to act vulnerable. Am I your wife or your mom?" Napakamot ng ulo si Justin. "Sinisikap ko lang na ipaglaban ang karapatan ko bilang asawa mo." Napabuntong hininga si Marian. Fine, stop acting vulnerable. I promise you, hindi na ako tatalikod." Agad na lumiwanag si Justin. "Babae ko yan. Halika, humiga ka habang pinapatay ko ang mga ilaw." Pagkasabi nito, bumalik sila sa kanilang orihinal na posisyon. Niyakap siya ni Justin na may nasisiyahang ekspresyon, hindi nakakalimutang ibalik ang kanyang kamay sa kanyang butt cheeks. Gayunpaman, dahil sa pagkaabala, pareho silang hindi na inaantok. Nakikinig silang huminga ng kalahating oras. "Mahal, hindi ako makatulog. Ano ang dapat kong gawin?"
Walang magawa si Marian. Pareho. Biglang sinabi ni Justin, paano ito? Mahal, bakit hindi mo ako kantahan ng Oyayi? Marunong ka bang kumanta ng isa? Tulad ng Oyayi para sa mga bata. Why are you so random? Just count lambs. Lambs. Pagkain yan. Maglalaway ako kung magbibilang ako ng tupa. I don't mind na may laway sa unan ko pero hindi ko naman hahayaang maamoy mo to para matulog, diba? Natakot si Maria na may masabi siyang nakakagulat kaya sumuko siya. Fine, kakantahan kita ng lullaby pero hindi ko talaga maalala ang lyrics kaya tiisin mo na lang. Kailangan mong matulog pagkatapos nito. Ma'am. Naramdaman ni Maria na parang pinapatulog niya ang kanyang anak ngunit parang wala siyang pagpipilian. Umaasa lang siya na babalik ng normal si Justin sa umaga. Pinunasan ni Maria ng kanyang lalamunan at sinimulang tapik ng mahina ang kanyang likod habang kumakanta. Matulog ka na aking mahal na sanggol. Si Mommy ay magduduyan para matulog. Ang gabi ay tumahimik at ang kumot ay mainit. Biglang kinilig si Justin. Nagulat si Marian. Hubby, anong meron? Umupo si Justin at mabilis na binuksan muli ang mga ilaw. Pinalaki ni Marian ang kanyang malamog na mga mata at tinitigan siya ng may pagtataka na ekspresyon habang humihingal sa harap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumingon si Justin. Sinulyapan niya si Marian na tulala bago lumunok. Mahal, pasensya na. Ano? Nakalimutan kong bingi ka. Sa wakas ay naunawaan niya ito. Hindi nagustuhan ni Justin ang kanyang pagkanta. Well, kung ano ang hindi niya alam kung ano na ito ay hindi lamang masama, ito ay ganap na offbeat. Huwag kang makinig kung masama yan. Matulog ka na. Namula si Marian at tatalikod na sana nang suntukin siya ni Justin. Nilapit niya ang mukha nito sa kanya ngunit hindi siya pinansin ni Marian habang nakapikit. Mahal. Napangiti si Justin. Balak ko talagang matulog pero parang alarm ang lullaby mo. Puyat nagising ako ngayon. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ungol ni Marian. Napalunok si Justin. Oo naman. Halos alas 4 na ngayon at papalubog na ang araw. Wala nang dahilan para matulog ngayon. Bakit hindi tayo gumawa ng makabuluhang bagay? 10:37. Namula si Marian, alam na alam niya ang kanyang intensyon. Kahit hindi na siya virgin, nakakahiya pa rin sa kanya. Kaya naman, pinili niyang magpanggap na inosente sa pamamagitan ng pag-urong habang mahigpit ang pagkakahawak sa kumot. Dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi. Habang mas kinakabahan siya, mas nasasabik ang kanyang pananakop. Na may ngiti, bumaba si Justin sa kanyang katawan at gumapang paatras. Naramdaman ni Marian ang pag-angat ng kanyang bigat sa kanyang katawan at inakala niyang sumuko na siya dito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi tama ang pakiramdam. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplo sa kanyang mga paa nang hilahin ang kanyang kumot mula sa ibaba. Napabuntong hininga si Marian. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo? Gumapang si Justin sa ilalim ng mga kumot at sa kanyang pagkakahawak sa kanyang mga binti, sinubukan niyang itulak ang kanyang naiti pataas. Para bang isang toro ang pinipilit na pumasok sa kanyang pandiya na nagpapakita ng kanyang manipis na purplish red lace panty sa proseso. Posibleng dahil hindi na siya dalaga, nagsuot si Maria ng isang sexy na G-string na napaka-uncharacteristic para sa kanya. Ang tali ay napakanipis, literal na pumasok sa pagitan ng kanyang puwitan. Parang wala siyang suot sa ilalim ng nightie niya. Tuwang-tuwa si Justin kaya itinulak niya ang kanyang mukha sa kanyang pandiya na sarap sa pabango ng magandang babae. Pumipintig ang adrenaline sa kanyang mga ugat habang nilalanghap niya ang pabango nito na naging dahilan ng kanyang pag-ungol. Namula ang mukha ni Marian sa kanyang ginawa. Makati. Sinubukan ni Maria na isara ang kanyang mga binti upang harangan si Justin ngunit hindi siya makaipon ng sapat na lakas para gawin iyon. Mas naging komportable lang ito para kay Justin sa pamamagitan ng pagpisil ng mukha nito sa pagitan ng malalambot nitong hita. Kahit papaano, nagsimulang dama po ang hininga ni Justin sa panloob na hita ni Marian at naramdaman niyang gumalaw ito habang sumusulong ito sa kanya.
Si Marian ay hindi naglakas loob na tumingin sa ibaba ngunit alam niya kung ano ang kanyang ginagawa dahil ang kanyang ulo ay nasa pagitan na ng kanyang pondiya. Hindi niya akalain ito ngunit nalampasan na ni Justin ang kanyang imahinasyon. Si Marian ay nagsimulang manginig habang ang kanyang katinoan ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Sa kanyang baywang, siya ay basang-basa habang si Justin ay patuloy na nagpapasaya sa kanya. Hindi man niya maisip na papasok sa kanya ang dila nito, hindi niya maitatanggi ang labis na kasiyahang nararamdaman niya. It took around 10 minutes for her to reach her peak and with a long moan, her body went stiff and she breathed. Sa oras na ito, gumapang si Justin palabas ng kumot at namumula ang kanyang mukha dahil sa pagpipigil ng hininga. Nakangiting pinunasan niya ang likido sa kanyang mukha. Mahal, basang-basa ka na hehe. Since I made you feel so good, hindi mo ba dapat ibalik ang pabor? Nawala lang ito ni Marian at nang makita niya ang mantsa ng tubig sa kanyang mukha. Namumula ang mukha, pumikit siya bago nagsalita sa manipis na boses. Ay! Hindi ko alam kung paano. Natawa si Justin. Mukhang maiiyak siya kung susuriin pa siya nito. Speaking of which, first time niya talagang pumunta ng ganito para sa isang babae. Kahit na siya ay nagkaroon ng kanyang makatarungang bahagi ng karanasan sa mga kababaihan, hindi niya kailanman nasiyahan ang alinman sa mga ito. Kasabay nito, wala na siyang oras para isipin iyon dahil matigas na ang katawan niya. Napahiga siya sa ibabaw ni Marian at nang mahanap na niya ang kanyang target, ipinasok niya ang kanyang sarili sa kanya. Sa sandaling isara niya ang distansya sa pagitan nila, nagpakawala ng mahabang hininga si Justin. Kung hindi lang dahil sa mataas na tibay niya ay dumating na siya. Habang ang mga helanghing ay nagsimulang kumawala sa bibig ni Marian nang hindi namamalayan, sinimulang itulak ni Justin sa kanya ang buong lakas. Malamig ang hangin sa labas ng kanilang silid na eksaktong kabaligtaran ng mainit na kapaligiran sa loob. Dahil sa kanilang madamdaming gabing magkasama, pareho silang natulog hanggang hapon at ginaising sila ni Rebecca para sa tanghalian. Kahit na hindi na kailangang matulog ni Justin, ayaw niyang magising ng mahimbing na natutulog si Marian sa kanyang mga bisig. Matapos gisingin ni Rebecca, saka lang napagtanto ni Marian na nakatulog na pala siya. Sinuntok niya ang dibdib ni Justin dahil sa kahihiyan, nag-aalala na ang kanyang reputasyon ay naging masama sa Gibson clan. Gaya nga ng inaasahan niya, ang mga katulong ay nakatingin sa kanila nang nagmumungkahi habang naglalakad sila papunta sa dining hall. Well, maaaring bahagi ito ng kanyang imahinasyon dahil parang walang napansin si Justin. Pumasok sila sa dining hall kung saan naghihintay sa kanila sina Gavin at Rebecca. Nagulat sila, nandoon din si Parley. Siya ay mukhang hindi gaanong nakalaan at mas down to earth na walang uniforme ng militar. Gayunpaman, nanatiling madilim pa rin ang kanyang mukha gaya ng lagi nitong ginagawa tuwing nakikita niya si Justin. Ngumuso si Parley nang makita si Justin. Gaano ka bastos para hintayin ka ng iyong mga nakatatanda? Kumunat ang noo ni Justin ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Si Marian, sa kabilang banda, ay humingi ng paumanhin na may banayad na boses. Sumenya si Rebecca kay Parley gamit ang kanyang mga mata at sinabing, halika, normal lang na matulog ang mga kabataan. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay isang sundalong katulad mo? Marian, umupo ka sa tabi ko. Huwag kang matakot sa kanya. Ang iyong biyenan ay palaging ganito. Nararamdaman ito ni Justin. Dapat ay nakipagkasundo siya kay Parley at sa lahat ng alam niya, maaari silang matulog muli sa isa't isa. Sa teknikal, naranasan ng napakaraming bagay, hindi na naabala si Justin sa paraan ng pakikitungo sa kanya ni Parley o kung siya ba talaga ang kanyang ama. Hindi ito nangangahulugan na siya ay isang bukas na pag-iisip na tao, at hindi rin siya nagmamalasakit sa pag-ibig ng ama. Sa kanyang kasalukuyang katayuan, si Parley ay hindi isang banta sa kanya. Imbes na makipag-away sa kanya, hayaan na lang niyang mag-slide para makapagpahinga ang mag-ina niya. Kung tutusin, hindi lang siya ang nabubuhay sa mundong ito. Lalo na pagkatapos niyang magdesisyon na bumalik sa Gibson clan, dahan-daang namulat si Justin. Kailangan talaga niyang alalahanin ang mga taong malapit sa kanya.
Sinenyasan ni Gavin ang mga katulong na ihain sa kanila ang video at humigop siya mula sa kanyang tasa bago tumawa. Matagal na akong hindi nakakakain ng tanghalian kasama ang napakaraming tao. Napakasarap sa pakiramdam na muli akong makasama. Tila hindi siya naapektuhan sa pag-alis ni Sonny Ang base sa kanyang masayang mukha. Si Rebecca at Parley ay bahagyang nanlumo at awkward dahil sa kanyang pagkawala sa clan. Hindi makatuwirang sabihin na hindi sila close sa kanya dahil halos napanood ni Sonny Ang si Parley na lumaki at nandoon din siya para saksihan ang kasal nila ni Rebecca. Ang kapaligiran sa dining hall ay medyo maayos nang magsimula ang tanghalian. Si Rebecca ay tila natuwa. Halatang batid niya na sila ay nagtalik kagabi, nakikita kung paano siya patuloy na nagdaragdag ng pagkain sa mangkok ni Maria na parang sinusubukan niyang purihin siya sa kanyang pagsusumikap. Si Justin ay patuloy na sumasalok ng kanin sa kanyang bibig at nagsalita lamang nang magtanong sa kanya si Gavin. Hindi man lang siya nag-abalang makipag-eye contact kay Parley. Nang malapit na silang matapos sa tanghalian, biglang nagtanong si Gavin, Justin, Marian, kailan niyo balak bumalik sa Stonegate? Lumingon si Marian kay Justin. Handa niyang iwan si Justin sa pamumuno sa harap ng kanilang mga matatanda. Wala na tayong magagawa sa Central City kaya malamang babalik tayo mamayang hapon o bukas. Ngumisi si Justin at tinanong siya, bakit? Naiilang ka ba? Gusto mo bang ipakilala kita kahit kanino? Ano ba Gibson dinadaldol mo? Sinaway siya ni Parley. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Hindi yan nakadirekta sa'yo, bakit ka nababahala? Ikaw. Tama na. Sinubukan silang pigilan ni Rebecca. Parley, anong ginagawa mo? Hindi man lang nagsalita si Itay. Sino ka para kalabanan? Laging walang kwenta si Justin, masasanay ka rin sa huli. Nagkasalungat si Justin. Tinulungan ba niya siya o iniinsulto siya? Hindi ito pinansin ni Gavin at ipinagpatuloy ang kanyang pangungusap, sinusubukan kong sabihin sa iyo na umalis ka kinabukasan. Bakit? Mga kabataan ngayon, nakalimutan na ba ninyo ang tungkol sa Mid-Autumn Festival? Naawa si Gavin sa kanila. Kalagitnaan ng tagas. Napatulala si Justin. Kinakalkula niya ang mga petsa at napagtanto na malapit na ang Mid-Autumn Festival dahil mid-September na. Noong araw, wala siyang pakialam sa mga ganitong pagdiriwang. Ngunit ngayong may pamilya na siya, ang pagdiriwang nito kasama sila ay tila isang napaka-promising na pag-asa. 10:38. Ang mga mata ni Marian ay kumikinang sa pananabik. Ito ang unang pagkakataon niyang magdiwang ng mga kapistahan kasama ang kanyang mga biyenan pagkatapos ng kanyang kasal. Halatang malaking bagay iyon para sa kanya kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang pamilya. Paano ito? Sinabi ni Gavin, hindi namin ginamit upang ipagdiwang ang festival kaya hindi kami naghanda para dito. Ngunit ngayong nasa paligid na ang lahat, dapat kaming bumili ng ilang mga mooncake. Rebecca, bakit hindi ka sumama kay Parley pagkatapos ng tanghalian? Dapat ay kami mismo ang bumili ng mga gamit dahil kami ang nagdiriwang nito. Hindi magiging masaya kung ang mga katulong ang kumuha nito para sa amin. Sige, nakuha ko. Masayang tumugon si Rebecca. Namangha si Parley nang marinig ito. Dad, bakit kailangan ko pang sumunod? Tinaas ni Gavin ang isang kilay niya. Wala ka bang trabaho ngayon? Hindi ka naman busy kapag hindi pa nagsisimula ang klase sa military school. Bakit hindi mo magawa ang maliit na bagay? Hindi ko sinasadya iyon. Hindi nasiyahan si Rebecca sa kanyang tanong. Bakit? Sayang lang ba ang oras para samahan mo ako? Itinawin ni Parley ang kanyang mga kamay habang tumatawa ng awkward. Hindi ko sinasadya iyon, nagtatanong lang ako. Mas mabuti iyon. Parang mayabang si Rebecca at kinusat niya ang kanyang mga mata kay Marian. Naunawaan ni Marian ang kanyang nakatagong mensahe. Nakakatuwa siyang panoorin si Parley na nakayuko sa harap ni Rebecca. Noong si Parley pa ang commander para sa base militar ng Jarlingnan, siya ay napaka-autoridad at nakakatakot ngunit ngayong nagretiro na siya sa kanyang trabaho, siya ay naging mas malambot. Karamihan ay may kinalaman sa pagbabago ng kanyang mental state. Matapos dumanas ng tuloy-tuloy na mga suntok at makaranas ng maraming pangyayaring nagbabago sa buhay, tinalikuran na ni Parley ang karamihan sa kanyang mga paniniwala. Bilang resulta, bumalik si Parley sa kanyang orihinal na personalidad.
Dahil pinalaki mismo ni Gavin, malinaw naman, hindi magiging masama si Parley sa isang tao. Ay oo. Nilinggan ni Gavin si Justin na patuloy pa rin sa paglamon ng kanyang pagkain. Justin, isama mo si Marian at sundan mo sila. Ang sarap magkaroon ng kasama habang namimili. Maaari kang maging driver nila at bitbitin ang mga bag para sa kanila. Agad na nahuli si Justin. Talagang gusto niya akong lumabas kasama si Parley, hindi ba? Halatang sinadya niya ito. Sabihin mo, matandang lalaki. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinipa siya ni Marian sa ilalim ng mesa at ngumiti kay Gavin. Lolo, huwag kang mag-alala. Mas masaya siyang sumama sa amin. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Justin na may peking ngiti. Tama ba ako, hobby? Lumunok si Justin bago tumango habang nakangiti ng pilit. Siyempre, ikalulugod kong gawin ito. Kasabay nito, nawalan siya ng gana nang may biglang pumasok sa isip niya. Namana niya siguro ang jeans ni Parley kung hindi bakit niya matatakot ang asawa niya. Pagkatapos ng tanghalian, tumakbo si Justin sa garahe at pinili niyang magmaneho ng Chevrolet family car. Maluwag ang kotse at maaari rin nilang ilagay ang maraming bagay sa boot. Sa katunayan, kahit na ang angkan ng Gibson ay puno, mas pinahahalagahan nila ang pagiging praktikal kaysa sa luho. Karamihan sa kanilang mga sasakyan ay malalaki at praktikal na mga kotse. Si Rebecca at Marian ay nakaupo sa gitnang hanay, nasa sabik na nag-uusap sa isa't isa sa buong biyahe. Si Parley ay nakaupo sa huling hanay na nakapikit. Ito ay isang malinaw na pagpipilian dahil sa kanyang nakaraang kasaysayan kasama si Justin. Nagmaneho si Justin sa isang hypermarket malapit sa 4th Ring Road na tila masigla sa matinding trapiko. Tutal, Mid-Autumn Festival ay bukas, kaya karamihan sa mga kumpanya ay nagsara para sa holiday. Pagkatapos ay parada ang kotse, bumaba si Justin sa kotse kasama si Rebecca na nakaling ang mga braso kay Marian. Si Parley ay nanatili sa kanyang upuan na nakakunot ang kanyang mga kilay, tahimik na tumatangging lumabas ng sasakyan. Anong oras na ito? Bumaba ka na. Tinawag siya ni Rebecca. Pwede naman kayong mauna nang wala ako. Maghihintay ako sa kotse. Parang hindi komportable si Parley. Hindi natuwa si Rebecca na marinig iyon. Yo, kumikilo si Commander Gibson ha. Masyado bang madumi ang palengke para sa iyo? O sa tingin mo ba nakakahiya ang mamili sa mga babaeng katulad natin? Halos mapunit si Marian. Ang kanyang biyenan ay talagang kamangha-mangha. Gaya ng inaasahan, nakaramdam ng sobrang awkward si Parley at bumaba siya ng sasakyan, natatakot na baka marinig siya ng isang dumadaan. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko iniisip yon. Mas mabuting maging totoo iyon. Binigyan siya ni Rebecca ng side eye bago hinaila ang kamay ni Marian. Marian, pero na. Palagi namang ganito ang mga lalaki. Huwag mo na lang siyang pansinin. Titango na sana si Marian bilang pag-unawa ngunit nawala ang kanyang ngiti nang makita niya si Justin na nakatayo sa tabi ng stand ng isang vendor na may piniritong glutinous rice cake sa isang kamay at isang sausage sa kabilang banda. Hindi lahat ng lalaki. Nalito si Rebecca. Sinundan niya ng tingin si Marian at sa wakas ay nakita niya ang kanyang anak na kahit papaano ay nadula sa kinatatayuan ng isang vendor. Uminit ang ulo niya nang mapansin ang nakakalokong mukha nito habang nagbabayad. Di ba kaka-lunch niya lang? Ang laki ng tiyan niya. Si Rebecca ay bumubulong sa sarili nang kumaway si Justin sa kanila. Mahal, gusto mo ba? Maanghang pero masarap. Ang kanyang malakas na boses ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Hinaila ni Rebecca si Marian sa hypermarket habang nakatalikod kay Justin. Let's go? Kunwari hindi natin siya kilala. Matigas na tumango si Marian bilang pagsang-ayon. Kumunat ang noo ni Parley ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. Si Justin ay hindi nasaraan ng loob. Binayaran niya ang kanyang pagkain habang nakangisi bago lumipat sa hypermarket na may hawak na isang bangkos ng piniritong skewer. Gusto nilang ma-experience ang buhay na buhay kaya mas pinili nilang mamili dito kaysa sa ilang high-end na mall. Nang makapasok na sila sa hypermarket, pinangunahan ni na Rebecca at Marian ang paglalakad sa anumang tindahan na tila interesante sa kanila.
Sa kabilang banda, huminto si Justin sa alinman sa mga tindahan na nagbebenta ng pagkain o mga kawili-wiling bagay. Si Parley lang ang nakasunod sa kanila na may seryosong ekspresyon sa mukha. Nandito sila orihinal para bumili ng ilang bagay para sa Mid-Autumn Festival ngunit hindi napigilan ni Rebecca at Marian ang kanilang sarili na bumili ng mga cute na item at magagandang damit. Sa simula, nakakahawak pa si Justin ng merienda sa kanyang mga kamay ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga braso ay napuno ng lahat ng uri ng mga bag. Si Parley ay hindi rin makatakas mula rito ngunit dahil ang mga sugat sa kanyang mga kamay ay hindi pa ganap na gumaling, siya ay nagdala ng mas kaunting mga bag kaysa kay Justin. Gayunpaman, hindi pa nakagawa ng ganito si Parley. Nag-aapoy ang kanyang mukha ngunit pinilit niyang pigilan ito, natatakot na galitin si Rebecca. Nahirapan silang magkasundo, kaya naging mas matatagalan si Parley dahil natatakot siyang mawala siya muli. Marian, sigurado akong mas alam mo kaysa sa akin dahil nagtatrabaho ka sa industriya ng fashion ngunit hindi ko talaga iniisip na ang mga damit at handbag mula sa LV at Prada ay mas mahusay kaysa sa mga hypermarket. Hinaplos ni Rebecca ang isang hindi tatak na leather na handbag habang sinasabi iyon sa masayang boses. Kahit na alam ni Marian na hindi ito kasing dali ng tunog dahil ang mga mararangyang tatak ay hindi tinukoy ng kanilang mga disenyo, kailangan niyang sumabay sa mga salita ng kanyang biyenan. Sa totoo lang, ang mga materyales na ginagamit nila ay hindi naiiba dahil talagang ibinebenta nila ang kanilang tatak. At saka, maraming mga designer sa mundo at maaari nilang pinuhin ang mga disenyo ng mga nangungunang designer. Yeah, I really despise those madams and young ladies who likes to show off their branded handbags. They always wear luxurious brands and their clothes can reach the 10 of thousands. I've never attended their gatherings because of this. Tiyak na baliw sila sa pagiging masaya sa paggastos ng maraming pera sa mga walang kwentang bagay, tama ba? Oo, tama ka. Sumang-ayon si Maria na may mahinang ngiti ngunit sa kaloob-looban niya ay nakaramdam siya ng kaunting pagkakamali dahil siya ang uri ng babae na gumagamit lamang ng mga mararangyang tatak. Ngunit hindi niya sinusubukang magpakitang gilas. Ang lahat ay nagmula sa kanyang sariling mga department store. Tunay na nasiyahan ang dalawang babae sa karanasan sa pamimili, marahil dahil halos hindi sila nagkaroon ng pagkakataong mamili ng magkasama. Sa kasamaang palad, ang liwanag ng araw sa hilagang bahagi ay medyo maikli dahil taglagas na. Nagsimang magdilim ang langit sa Central City pagkatapos mamili ng 3 buong oras. Nang mapagtanto nila na wala ng maraming oras, nagsimulang maglakad ang dalawang babae patungo sa tindahan ng mooncake. Napailing si Rebecca nang makita niya ang napakagandang packaging ng mga mooncake. Ang mga kahon na ito ay isang pag-aaksaya ng pera. Bakit hindi mag-ipon ng kaunting pera upang mapabuti ang kalidad ng mooncake sa halip? Ni hindi namin makita ang mga mooncake na may nakalagay sa paraan. Itinuro ni Maria ng mga individual na nakabalot na mooncake. Mama, bilhin natin ito. Nabili ko na ito dati. Medyo masarap ang lasa at hindi manhid. Binili mo ito dati. Nagulat si Rebecca sa unang ngunit agad itong namulat. Binili mo sila para sa mga ulila. Tumanggaw si Marian, taon-taon binibili ko sila ng mooncake ngunit hindi ako makakarating ngayong taon dahil nasa Central City ako. Nasiyahan si Rebecca na marinig iyon. Ngumiti siya at sinabi, sabi nila, ang mga biyenan at ang kanilang mga manugang na babae ay nakatadhana na magkita at totoo talaga. Nagtayo ako ng isang orphanage at nagboluntaryo ka para dito. Namula si Marian at hinailan niya si Rebecca kasama niya para pumili ng iba't ibang flavor na mooncake. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang papuri ngunit nahihiya siyang magsabi ng anuman tungkol dito. 10:39. Gulat na napatingin si Parley sa kanyang manugang. Noong nagtatrabaho pa siya sa militar, alam na ni Parley ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang milyonaryo. Para sa ibang mga negosyante, siya ay isang cold-blooded president na naging sanhi ng pagkabangkarote ng mga angka ng Shu at Zheng nang hindi nababalot ang talukap ng mata. Kahit na hindi ito ang una nilang pagkikita, hindi talaga sila nagbahagi ng anumang malalim na pag-uusap. Siya ay tumingin bilang na siya ay layaw mula pagkabata at siya ay ipinapalagay na siya ay mapang-utos at makasalanan.
Hindi sumagi sa isip niya ang posibilidad na magboluntaryo si Marian. At muli, wala siyang pakialam sa charity work kaya naramdaman niya na dapat ay nakatuon si Marian sa kanyang aktwal na trabaho sa halip na gawin ang mga bagay na tulad nito. Sa totoo lang, hindi talaga siya sumusuporta sa mga charity event ni Rebecca. Una, may ibang mga tao na maaaring magsagawa nito sa halip na siya. Pangalawa, ibinaba nito ang kanyang katayuan dahil pinili niyang mag-organize ng funding at charity event sa halip na makihalubilo sa mga elite. Gayunpaman, kasama si Gavin bilang kanyang suporta, hindi naglakas loob si Parley na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Ano man ang kanyang opinyon, natuwa lang si Parley nang malaman na tapos na ang mga babae sa pagpili ng mga mooncake. May 3 hanggang 4 na bag sa kanyang mga kamay at halos maging berde ang kanyang mukha sa pagod. Si Justin ay may 10 bag sa magkabilang kamay at patuloy niya itong sinisinghot na para bang sinusubukan niyang malaman kung aling mooncake ang pinakamabango. Siya lamang ang makapaghihiwalay sa kanila sa pamamagitan ng kanilang amoy. Lumabas sila ng hypermarket at nagsimulang maglakad patungo sa kanilang sasakyan pagkatapos mamili ang mga babae. Sakto nang tatawid na sila sa kalsada, may humantong dark green jeep sa tabi nila. May ibinaba ang mga bintana para makita ang 2 estranghero. Hey, no wonder parang pamilyar ka. Hindi ba ikaw si Commander Gibson? Nagdilim ang mukha ni Parley nang makita ang 2 lalaking nakauniporme ng militar. General Nigel, General Joe. Sinuri ni Justin ang mga ranggo ng militar sa kanilang balikat at napagtanto na pareho silang mula sa base militar ng Central City. Ang isa sa kanila ay isang tenyente samantalang ang isa ay isang mayor. Joe, nagkakamali ka. Hindi na commander si Kuya Gibson, nagpaplano siyang magturo sa paaralan ng militar. Dapat mo siyang tawaging Professor Gibson, sabi ni General Nigel sa isang mahigpit ngunit mapanuksong boses. Ang mukha ni Parley ay naging mas madilim at sa isang peking ngiti ay sinabi niya, aalis muna kami kung wala kayong ibang sasabihin. Mukhang nagmamadali ka, sumulyap si General Gibson kay Justin at sa iba pa. Nainggit talaga ako, nakaka-enjoy ka sa pamilya mo. Napaka-blessed mo talaga. Kuya Gibson, may time ka pang mamili ng asawa mo. Tingnan natin kung ano ang nakuha mo dyan. Puro pambabae ang damit. Kuya, mahal na mahal mo ang asawa mo ha. Haha, Nigel, Commander. Ay hindi sana magretiro ng maaga si Professor Gibson kung hindi niya mahal ang kanyang asawa. Ngumisi si General Nigel. Hindi na natin sila dapat istorbohin, baka secret hobby na niya ang magdala ng damit para sa mga babae. Umuumbok ang mga ugat sa noo ni Parley ngunit hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Si Justin ay nakatayo sa tabi nila nang walang pag-aalinlangan hanggang sa sila ni Marian ang kanyang baywang. Mamulong ito sa kanya, ano? Tulungan mo siya. Napangiti si Justin. Bakit ko gagawin kung wala naman itong kinalaman sa akin? Nagpout si Marian ngunit hindi rin niya ito kayang tanggihan. Sige, sige. Ikinaway ni General Nigel ang kanyang kamay. Kuya Gibson, nagmamadali ako sa baby shower ni Zhang, ang galing sa General Staff Department. Busy talaga ako, kaya, see you. Pagkasabi nito ay ibinaba niya ang kanyang mga bintana bago mabilis na umalis. Kahit papaano, narinig pa rin nilang nagsabi siya ng bastard bago tuluyang nagulungan ang kanyang mga bintana. Malinaw na itinuro niya ang salitang ito sa angkan ng Gibson. Kahit na niresolba ni Gavin ang isyu sa isang hindi natitinag na paninindigan, ang mga maharlika ay titingin pa rin sa kanila sa kanilang likuran. Napabuntong hininga si Parley ngunit naging pula na ang kanyang mukha. Bagaman inaasahan niya ang ganitong uri ng paggamot pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, hindi pa rin ito matiis at nakakagalit. Ang masaklap pa, wala na ang pinagmamalaki niya sa buhay niya, ang bloodline niya. Naapektuhan din si Rebecca ng kanyang kalooban. Huwag kang magalit, lalo ka lang mapapasama nito. Huwag mo na lang silang pansinin. Ngayong kontrolado na nila ang base militar ng Central City, natural na sa kanila na ipakita ang kanilang autoridad. Ang mga taong ganyan ay hindi lalayo sa kanilang buhay. Ungol ni Parley. Saan nagpunta si Lester? Siya lang ang miyembro ng Gibson clan na naiwan sa base militar ng Central City pero nawawala siya ngayon.
Nag-alala rin si Rebecca nang banggitin niya si Lester. Sino ang nakakaalam? Hindi niya kami kinontak at sinabi ni Master JC mula sa Kunlun sect na wala siya doon. Ang batang iyon. I'm just hoping naligtas siya. Biglang naalala ang pagkakaroon ni na Justin at Marian, ngumiti si Rebecca at sinubukang baguhin ang paksa. Sige, sige, cheer up, nakaraan na ang lahat. Tere na sa kotse. Si Justin ay walang pakialam tungkol dito. Ang mga tulad nila ay hindi banta sa kanya. Mga clown lang ang mga ito at hindi naman siya nilalay. At saka talagang natuwa si Justin nang makitang hindi makapagsalita si Parley sa kanila. Ang pagiging bastard ay isang lasa ng kanyang sariling gamot. Pagkatapos ng lahat, ginugol niya ang mga huling taon na tinawag si Justin na isang bastard. Nay, napakasungit nila. Hindi ba sila natatakot sa Gibson clan? Tanong ni Marian. Napabuntong hininga si Rebecca. Hindi mo ba narinig ang kanyang pangalan? Si General Nigel ay kamag-anak ng angkan ng Nigel at ang isa pang lalaki ay mula rin sa angkan ng Nigel. Ang base militar sa Central City ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng angkan ng Nigel. Naiintindihan naman niya pero bitter pa rin siya. Ang Nigel clan. May hawak pa rin ng isang espesyal na lugar sa kanyang puso. Kahit na hindi ito naisa publiko, ang Nigel clan ay talagang isang opisyal na kaaway ng Gibson clan. Matapos tumawid ng kalsada, tahimik silang apat na naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Sa sandaling ito, may ilang batang babae na tumakbo palabas mula sa sulok ng kalye. Nasa 7 hanggang 8 taong gulang sila. Nakasuot sila ng manipis na damit at dahil sa malnutrisyon, malaki ang hitsura ng kanilang mga mata kumpara sa kanilang tan skin. Sa kabuuan, napakagulo nilang tingnan. Silang apat ay may hawak na magkaparehong itim na plastic bag na tila siksikan. Tito, tito, tita. Bumili ng mooncake. Pinalibutan sila ng mga bata at binuksan nila ang kanilang mga plastic bag para ipakita sa kanila ang lahat ng uri ng mooncake na may simpleng disenyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at tila sila ay nagmamakaawa sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga titig. Sina Rebecca at Marian ay nakaramdam ng sama ng loob para sa kanila, nakatingin sa kanila ng may mainit na tingin. Little girl, huwag kang mag-alala. Magkano ito para sa isa? Tanong ni Rebecca habang hinahaplos ang isa sa buhok ng dalaga. Napangiti ang dalaga nang marinig iyon. Bahagya siyang nabigla dahil sa tumutubo niyang ngipin, $1 ang isa. Ilan ang gusto mo kay auntie? Ito ay medyo mura. Lamingga-lingga si Rebecca sa paligid at tinansyang may humigit kumulang 100 mooncake sa kanilang mga bag. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Marian na tumango sa kanya bilang pag-unawa. Bibili tayo ng lahat, sabi ni Marian. Maghintay. Tumawag si Justin bago kumuha ng isa sa mga mooncake para ipakita sa kanya. Tingnan mong mabuti, nag-expire na ito at may amag na. Sigurado akong may masamang kalidad ang mga ito o may mali sa recipe. Baka may mamatay sa pagkain nito. Ang iba ay tumingin ng mabuti at talagang may nakita silang amag. Muli silang tumingin ng malapitan at sa kanilang napagtanto, halos hindi rin makita ang pabrika ng pagmamanupaktura. Ang maliit na batang babae ay nabalisa at nagmamakaawa siya sa kanila na may luhang bumagsak sa kanyang mukha. Kuya! Pakibili sa amin. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nadurog ang puso ni Rebecca nang makita siyang umiiyak. Bibili tayo, huwag kang umiyak. Okay lang kahit expired na. Hindi na natin kakainin. Hindi rin nakatiis si Marian at ipinagpatuloy niya ang paglabas ng kanyang pitaka. Naiinip na si Parley. Nakakaawa man ang mga bata, wala siyang sasabihin tungkol dito. Mas gusto niyang bigyan sila ng pera para makauwi sila ng mas maaga. Bakit ka nababalisa? Mga tanga lang ang nagbabayad ng hindi nagsusuri. Hinayla ni Justin ang mga kamay ni Marian. Tumangala si Marian na may inis na ekspresyon. Justin, may puso ka pa ba? Napakapayat nila sa gutom. Ano bang masama kung bibili tayo ng mooncake para sa kanila? Kakainin ko ito kung ayaw mo. Wala kang pakialam sa akin kahit mamatay ako dito.
Hindi nakaimik si Justin. Sa isang mapait na ngiti, umiling siya. Madam Marian, President Lysander, Miss Lysander, Princess Lysander. Huwag mong intindihin ang aking intensyon. Ang ibig kong sabihin ay halatang napilitan ng mga batang ito na magbenta ng mga expired na mooncake kaya imbes na bigyan sila ng pera, hindi ba natin dapat hulihin ang salarin? Naisip mo ba talaga na ang perang ito ay mananatili sa kanilang mga kamay? Nagulat sina Marian at Rebecca. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, sa wakas ay naunawaan ang kanyang mga salita. Hindi naman sila pipi pero sa sobrang pag-iyak nila ay naaawa lang sila kaya hindi na nila ito masyadong inisip. Ang mga salita ni Justin ay may katuturan. Hindi natin ito maaaring baliwalain, ibinaba ni Rebecca ang kanyang ulo at tinanong ang isa sa mga babae, munting bata, huwag kang matakot. Sino ang nag-utos sa inyo na magbenta ng mga mooncake na ito? May masamang tao ba na nang-aapi sa inyo? Bumagsak ang mukha ng batang babae at sumili ang takot sa kanyang mga mata. Nakipagpalitan siya ng tingin sa tatlong babae bago sabay na sumugod sa isang sulok ng kalye. 10:40. Nakita ni Justin na paparating ito at pinigilan niya sila ng may mapanuksong ngiti. Kailangan mong sumagot kapag tinanong ka ng mga matatanda. Sasampalin ka kapag tumakas ka. Nanginginig ang mga babae habang umaatres ng ilang hakbang. Bakit ka tumakbo? Yumuko si Rebecca at nagtanong sa kanya. Little girl, tell us. Sino ang nag-utos sa inyo na ibenta ang mga mooncake na ito? Lumakad pasulong si Parley na may kakaibang tingin. Hindi bagay sa kanya ang pagkaawa sa maliliit na bata. Ang paghuli sa masasamang tao ay ibang kwento. Kami. Hindi namin alam, sabi ng pinuno. Paano ito posible? Huwag matakot, magiging maayos ang lahat, matiyagang tanong ni Rebecca. Hindi talaga namin alam. Ang ibang babae ay malapit nang umiyak. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at ibinaba niya ang kanyang ulo. How about this? Kung sasabihin mo sa amin ang totoo, bibilhin namin lahat ng mooncakes mo. Deal. Mukhang interesado ang mga babae pero makalipas ang ilang segundo, nagmamadali silang umiling na para bang may naalala sila. Nagdilim ang mukha ni Justin at pinagbantaan niya sila. Hindi kita papakawalan kung hindi mo sasabihin sa akin. Little girl, nagbebenta ka ng mga expired na mooncake. Isusumbong kita sa pulis. Pulis. Natakot ang mga babae at tumangala sila sa kanya na may malado na mga mata. Oo. Nagpatuloy si Justin na kumilos na parang kontrabida. Alam mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos mahuli ng mga pulis? Makulong ka. Alam mo ba kung ano iyon? Ikukulong ka nila at hindi ka makakakuha ng pagkain. Sasampalin ka pa nila. Sa sobrang takot ng mga babae ay nabulunan sila ng mga hikbi. Hindi na kinaya ni Marian. Hiniramdam niya si Justin sa kanilang paningin at malumanay nang umiti sa kanila. Little girl, huwag kang matakot. Sabihin mo lang sa amin kung sino iyon at walang mangyayari. I will promise you. Bamulong ang tan-skin girl na naramdaman ang kanyang kabaitan. Pero, kung sasabihin namin sa iyo, matatamaan kami. Matamaan. Sina Rebecca at Marian ay naging solemna. Nakumpirma ang kanilang mga hinala, ibang tao ang nasa likod nito. Nagkaroon ng maraming artikulo tungkol sa mga taong gumamit ng mga bata para kumita ng pera. Hindi nila inaasahan na sila mismo ang makakasaksi nito. Para sa isang taong mahal ang mga bata, nakitang-kita sa kanyang aktibong pakikilahok sa kawanggawa. Labis itong hinamak ni Rebecca. Naningkit ang mga mata ni Justin nang marinig niya ito. Naglakad siya paarap at hinawakan ang mahinang braso ng dalaga. Hindi. Huwag mo siyang patulan. Hayaang sabihin niya ito ng dahan-dahan. Pinigilan siya ni Rebecca sa pag-aakalang nawalan siya ng galit. Nagulat din ang dalaga kung saan sinubukan niyang isiksik ang sarili patalikod. Tumawa si Justin. Mukha ba akong magpapatong ng kamay sa isang bata? Talagang minamaliit mo ako. Kung gayon. Natarante si Rebecca. Walang sinabi si Justin at ibinulong ang manggas ng babae upang ipakita ang kanyang manipis na paa. Ano?
Namula ang mga mata ni na Rebecca at Marian. Hindi man lang sila nakatiis na tignan ito ng isa pang segundo. Mayroong hindi maisip na bilang ng mga sugat sa kanyang mga braso. Ang pinakamasama ay may mga galo sa buong balat niya dahil sa kawalan ng paggamot. Paano magiging malupit ang isang tao? Bata pa lang siya. Little girl, sino ang nanakit sa iyo? Siya ba ang taong pinilit kayong magbenta ng mooncakes? Pinilit ni Marian na ngumiti. Dahan-dahang tumango ang batang babae na may pagkalito sa kanyang mukha na para bang hindi niya maintindihan kung bakit malapit nang umiyak si Marian. Hindi natin ito maaaring baliwalain. Kailangan kong malaman kung aling hayop ang gumawa nito sa kanila. Nagalit si Rebecca. Anak, huwag na tayong bumalik. Kailangan nating imbestigahan ito. Hindi ito pinansin ni Justin. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng panindigan. Bata, dalhin mo kami sa kanila. Huwag kang mag-alala, hindi sila maglalakas loob na suntukin ka, ngunit kung hindi mo kami dadalhin doon, tatawag talaga kami ng pulis, nakangiting sabi ni Justin. Walang pagpipilian ang batang babae na may balat na tand. Nakipagpalitan siya ng tingin sa mga babae at lahat sila ay tumango ng masunurin kahit na puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Dahil dumidilim na ang langit, walang masyadong pumapansin sa kanila habang naglalakad sila sa kalsada. Pagkatapos maglibot sa maraming kanto, umalis sila sa mataong lugar at pumunta sa isang tahimik na lumang kalye. Hindi nagtagal, huminto ang mga babae sa harap ng isang lumang dalawang palapag na bahay at itinuro nila ang kalaw-angin at inaamag na tarangkahan. Nandito na sila tito at tita. Sabi ng isa sa mga babae. Kumunat ang noo ni Rebecca nang makita niya ang maruming paligid. May mga basura kung saan-saan at ang mga imburnal ay mabaho. Si Justin ay lumakad pasulong upang itulak ang mga gate at ang tanawin sa loob ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat. Ang harapan ng bakuran ay nakatambak ng mga kahon at mga plastic bag. May mga plastic film din sa buong lugar. Sa gitna nito ay may 8 lalaki na parang mga kasing edad lang ng mga babae. Lahat sila ay mukhang napakaliit at payat habang nakaupo sa maliliit na bangkito na may hawak na kung ano sa kanilang mga kamay. Ang ilan sa kanila ay naglalabas ng mga ginamit na plastic fill upang ayusin ang mga ito. Ang ilan ay nag-uuri ng mga plastic bag samantalang ang iba naman ay pinuputol at pinapatag ang mga kahon upang iimbak ang mga ito. Kung hindi dahil sa kanilang murang edad, maaaring napagkamalan ang lugar na ito bilang isang waste processing workshop. Nagtataka silang tumingin nang bumukas ang gate. Baka sa mukha nila ang pagkalito nang makita nila ang mga babae. Zia, nabili mo ba lahat? Tanong ng isang batang lalaki na magulo ang buhok. Ang nakakulay na balat na batang babae ay sinaksik ang sarili sa pintuan. Sa isang maliit na boses, umiling siya at sumagot sa bata, hindi. May problema kami. Pagkatapos ay ibenta mo ito dali. Kung hindi, hindi tayo maghahaponan. Ang batang lalaki ay tunog ng labis na pagkabalisa. Lumingon si Zia at tumingin kay Justin na may problemang tingin. Pumasok si Rebecca sa bakuran at nagtanong na may naguguluhan na boses habang tumitingin sa paligid, anong nangyayari? Bakit ginagawa ito ng mga bata? Ungol ni Parley. Hindi ba obvious? Child labor ito. Madilim ang kanyang mukha sa nakakapanghinayang tanawin. Sa oras na ito, isang paos na boses ang narinig mula sa pangunahing pinto. Sino ang nasa labas? Nag-walk out ang isang matambok na babae na nasa edad 40 habang nakasuot ng makukulay na sweater. Nakaperm ang buhok niya at naka-lipstick. Bumagsak ang mukha niya nang makakita ng mga banyagang mukha, sino ka? Bakit kayo nandito? Nagtanong si Rebecca na may malamig na boses, pinipilit mo ang mga bata sa paggawa ng trabaho. Alam mo ba na ito ay isang krimen? Pinagmasdan siya ng matambok na babae at ang mga nasa likod niya. Na may mapanuksong ngiti, sinabi niya, may naririto na para kumilos bilang isang mabuting Samaritan. Sapat na ang nakita ko sa mga katulad mo. Magswam bago kita saktan. Ikaw, anong sabi mo? Si Rebecca ay nagalit. Siya ay palaging isang makatuwirang tao ngunit imposibleng maging makatwiran sa isang asawang isda.
Hinawakan ni Justin ang kanyang noo nang mabaigo ang kanyang ina. Papasukin na sana niya pero ang matambok na babae ang nagsimulang pag-alitan ng mga babae. Brats, hindi pa ba sapat ang ginawa ko para sa inyo? How dare you bring people here para galitin ako? Gusto niyo bang paluan ha? Ang matambok na babae ay naglabas ng walis na kawayan mula sa pinto bago sumugod sa mga babae. Nanginginig sa takot ang mga binti ng mga babae at itinapon nila ang kanilang mga bag ng mooncake para matakpan ang ulo na para bang handa silang bugbugin. Maging ang puso ni Justin ay natigilan nang makita ito, lalo na sina Rebecca at Marian. Hindi nila maisip kung ilang beses na silang nabugbog, lalo na't halatang takot na takot ang mga babae na hindi man lang nila naiwasan ang pambubugbog niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.